Magbabalik po ang Pope Francis sa Pilipinas. Sa loob po ng 15 minuto na lamang ay lalapag na po ang mahal na Santo Papa ng Iglesia Katolika sa Philippine soil. Yes, barring all unforeseen circumstances and God willing, maglaland na po ang eroplano ni Pope Francis I. Bago po tayo magpatuloy sa ating pong pagkakwentuhan tungkol po sa ating pong banal at mahal na Santo Papa, meron po muna tayong balita. Mahigpit nang ipinatutupad ang batas trapiko sa kahabaan ng Mia Road kung saan saan na ba yan? Ito ba yun? Sorry. Ito po, nasa 13 na ang kasong medikal sa Mia Road na karamihay dahil sa pagkahilo at sakit ng ulo. Samantala, nag-abiso ang DSWD na sakaling mawala, agad na magtungo sa kanilang istasyon. Ang buong detalye ng balitang ito mula sa aming kasamang si Ria Fernandez live via phone patch. Magandang hapon, Ria! Yes, Mika, nakapagtala nga ng 13 kasong medikal ang health station dito sa kahabaan ng Mia Road. Karamihan niya ay mga pulis na nagpatingin ng kanilang blood pressure matapos makaramdam ng pagkahilo. May mga sibilyan ding humingi ng paunang lunas dahil sa sakit ng ulo. Habang isang bata naman ang pinauwi kanina ng medical team dahil sa lagnat, may isang alin na humingi ng gamot kontra allergy at mayroon ding isang nagpalinis ng sugat mula sa pagkakatusok sa barbecue stick. Paalala ng Department of Health, kung hindi may iwasan ang pagpunta ng bata at matatanda rito, lalo na yung mga may sakit, Mika, siguraduhin dala ang mga gamot, tubig at pagkain. Samantala, wala pang naitatalang kaso sa mga nawawalan tao, pero sakaling malimutan kung paano bumalik sa designated area, abiso ni Ma'am Evelyn Marquez ng Pasay Social Welfare and Development na tumungo sa kanilang estasyon dito sa Mia Road at tutulungan nila kayong hanapin ang inyong mga kasama. Yan muna ang pinakahuling update mula rito sa Mia Road, Pasay City. Para sa Pope Francis sa Pilipinas, ito si Ria Fernandez ng Media ng Bayan. Maraming salamat, Ria Fernandez. Professor? Alam nyo, bilang paghahanda, bilang aking way of preparing for the next few minutes, may gusto akong basahin na isang panalangin, na ito yung panalangin na malamang ito rin yung gustong mensahe sa atin ni Pope Francis, sapagkat ito yung panalangin ni San Francisco de Assis. Sige. So babasahin ko po ang panalangin na pinamagatang ang iyong hamon. Panalangin ukol sa kapayapaan. Panginoon, gawin mo akong kasangkapan ng iyong kapayapaan. Papagasikin mo ako ng kapayapaan saan man may alitan, ng pananampalataya saan man may alinlangan, ng pag-asa saan man walang pag-asa, ng liwanag saan man may kadiliman, ng tuwa saan man may kalungkutan. O Diyos na Panginoon, ipagkaloob mong higit kong hangarin ang makaaliw kaysa aliwin, ang makaunawa kaysa unawain, ang magmahal kaysa mahalin, sapagkat nasa pagbibigay ang pagtanggap, nasa pagpapatawad ang pagkakamit ng patawad, at nasa pagkamatay ang ating pagsilang sa buhay na walang hanggan. Amen at amen. Ayan na, dumadating na po, ang ating mahal na Presidente Benigno Simeon Aquino III sa airport at bibigyan siya ng parangal at bibigyan kasama ng mamaya ng Santo Papa, bibigyan nila ng parangal ng Santo Papa. Very hands-on ang Pangulong Noynoy Aquino, ha. Talagang siya mismo tinahak yung dadaanan ng Santo Papa nitong nakaraang weekend, if I'm not mistaken. At may nakita pa siyang crane, kung kaya't pinaalis yun, nila Secretary Lacerda. He is that very hands-on talaga. Talagang inalam niya ang dadaanan at ruta ng Santo Papa at ano bang mga balakid na tatahakin ni Pope Francis I. Pero kung titignan natin sa ngayon, mukhang napakaayos pa ng mga kaganapan dyan sa, sa may area na yan ng Villamor Air Base at sa Rojas Boulevard. Pero napakarami na ring tao makikita natin. Nasabik na makita ang ating mahal na Santo Papa. So far, the weather is cooperating, thank God. Sana patuloy na maging maganda ang panahon at umalis si Amang. Bukas pa kasi dapat darating ang bagyong yan eh. Pero handa tayo kasi may contingent tayo. Kung umuulan din dito pagdating ng Santo Papa, ipapasok siya doon sa isa sa mga hangar na yan. Pero hindi na mangyayari yon sapagkat napaganda ng panahon. Lumihis ang bagyong Amang. Oo, sana nga. Kasi according to Eric Leister, a meteorologist, some of the worst impacts for Eastern Visayas are likely from Saturday into Saturday night. The same time, Pope Francis is scheduled to make several appearances in the region. Landfall is possible in Leyte,
Leyte, one of the areas hardest hit by former Super Typhoon Haiyan, locally known as Yolanda. Pope Francis will be visiting the area to interact with people who severely impacted by this tragedy only a little more than a year ago. So as the cyclone approaches the Philippines, a slight turn to the north is possible. However, landfall in the Philippines would still be likely as a tropical storm, pero pinagdarasal po natin bilang buong sambayanan na hindi na po maglandfall yang si Mekhala o Amang. Ay, ayun, no? Magkakaroon muna tayo ng break. Magbabalik po ang Pope Francis sa Pilipinas. Papatuloy po ang Pope Francis sa Pilipinas dito po sa PTV. Ako po si Nika, kasama ko pa rin po si Father Dexter and si Professor Xiao. Sa loob ng ilang minuto, ito na ang biyaya na hinihintay ng maraming Pilipino. Yay! Makapiling ang Santo Papa. Viva el Papa! Bienvenido, Papa Francisco. Mabuhay! Malapit na. Ilang minuto na lang ba? Oh, ilang minuto na lang talaga, no? We're 7 minutes or 8 minutes away from the arrival of the Pope. So, tingnan Yan, napapakinggan na rin natin. Ano itong nagaganap ngayon sa ay mga kabataan ang nangunguna sa pagsasalubong sa mahal na Santo Papa. Nakikita natin, nagtatakbuhan sila ngayon at nagsasayaw. At eto na, wala pa yung Santo Papa, piniprep up na nila ang lahat, no? Father, ano yung nararamdaman ng mga Pilipino, ng kaparian, ng lahat ng mga Pilipino ngayong malapit na dumating ang Santo Papa? And of course, talaga excited tayong lahat. No? Kahit ako, lalo tigit. No? First time ko talaga ito eh. Kasi nung huling pagbisita ng ating Santo Papa, maliit pa lamang ako nun, di pa ako pwedeng pumunta sa Luneta. No? Pero ngayon, Balik tayo nun. Pero maliliit pa to Grade school din siguro to. Ano ba to? High school. Mapalad sila. At isipin mo, after this, ilang taon ulit, bago muling bumalik ang Santo Papa, babalikan nila yung karanasan na ito, na minsan sumayaw sila dyan, sila yung nag-welcome sa ating Santo Papa. Pero alam mo yung kapansin-pansin dito, no, yung simple din yung mga pagsasayaw na ginagawa at simple yung kanilang mga kasuotan. Di katulad nung 1995 na ang daming costume na ginastos. Magarbo. No, pati may mga ribbon silang inililipad. Dito nakikita mo, simple-simple ang kanilang mga In kasuotan. line with Pero the simplicity and humility of Pope very Francis. joyful. Rejoicing. Evangelic Gaudium, Yeah, the Gaudium. joy of the gospel. Yeah. No? Gaudium Magnum, great news. The Pope is coming. Tama. Sapagkat yun ang panawagan ng ating Santo Papa. Ayan Kung gusto niya, simple yung kanyang pagdating, pero masaya. Sapagkat para sa ating mga Pilipino, yung simple, ang grande pa rin. Mahirap sa Pilipino ang maging simple. Oo, Ito totoo talagang yan. magarbo We tayo. are very Tama, festive tama. people. As a Kung makita culture, nyo, ay, yung look at that. Philippine flag, makikita natin, ano? Sila Payong. pwedeng magpayong. Sila pwedeng magpayong. Pwedeng gumamit ng payong Kasi basta sa- pang sayaw. Yan lang. Bawal Para lang mo dyan sa magdala ano ng eh. payong basta bumisita. Mapa Yan. ng Pilipinas. Sa programa. Pagkakaisa ng mga Pilipino. Oh? Oo. Iba't ibang mga kabataan na mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na kinakatawan ang pagsasaya na ginagawa ng lahat ng Pilipino. Nandun man sila sa kalsada, nandun man sila sa mga kabahayan nanonood ng coverage na ito, ay ganyan din ang nararamdaman sa kanilang puso at sa kanilang mga isipan. At talagang naglululundag at mamaya pag napapahinggan na natin ng Santo Papang magsalita, makikita naman natin na tayo din ay nagre-reflect tungkol sa ating sarili, tungkol sa ating pananampalataya, sa spiritual journey natin with the Pope at this weekend. Ang bawat isa sa mga kabataan na yan ay nagre-representa. Kumakatawan po yan sa bawat isa sa atin, taga Luzon man tayo, taga Visayas o taga Mindanao. Ang pag-asa po ay di ba, ang sabi nga lang, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. And these children, the youth, are welcoming the Pope. Naalala ko nung 1970, dun sa papagbisita ni Pope Paul VI, 9 days before the visit of the Pope, binagyo tayo, bagyong Yuling, at nasira yung mga puno sa Ross Boulevard. Pero ang saya pa rin ng mga Pilipino, pinakita pa rin nila yung saya. Kaya yung bagyo na yan, kahit dumating yan, kahit hindi dumating yan, magsasaya ang Pilipino. Veterano na tayo sa bagyo Pero gusto lang sana natin sa pagdating ng Santo Papa, maaliwalas ang panahon, maliwanag ang araw, para nang sa gayon, mas mayakap ng gusto ni Santo Papa ang ating mga kababayan. Tama, sapagkat yun ang isasalubong natin sa ating Santo Papa, yung ating mga ngiti, sapagkat kilala
tayo mga Pilipino na mga masaya. Alam nyo, yun yung ano ng Pilipino talaga eh. Maraming paghihirap, maraming mga struggle tayo sa buhay. Pero yung ipapaharap natin after the strongest storm that ever hit landfall in the world, no? Ang ihaharap nating mukha sa Santo Ngiti. Papa ay ngiti, ay pagsasaya, no? Kahit yan sa Tacloban, pag dumating yan, makikita niya ang misery, makikita niya yung kalungkutan ng mga naganap na mga pangyayari, yung mga naganap na mga trahedya doon, yung mga mass grave. Pero ang pakikita pa rin ng Pilipino, nagsasaya sila sa kanilang mga kabahayan, nagsasaya sila kahit gano'n ang kanilang mga kasuotan. Kaya baka di kaya magulat yung Santo Papa, no? Sabi niya, di ba Napakasaya nabagyot naman ang mga ito? Bakit masasaya, no? Sapagkat yun yung ating diwa. John Paul II, no? Twice niya itong nakilala, sabi niya, I am so amazed by the Philippine phenomenon, no? I am in We call it love a of phenomenon. Filipino phenomenon, yung pagsasaya ng Pilipino sa harap niya at napakaraming tao, no? Na hindi na nararanasan sa ibang mga bansa, no? Tama. At itong pangyayari ito dito sa ating bansa ay masasaksihan sa buong mundo, no? Lahat, no? Sumusubaybay sapagkat alam natin, no? Natala tayo sa Guinness Book of World Records, no? Oo. Sapagkat kakaiba talaga yung init ng ating pagtanggap Pagtanggap sa ating sa Santo Papa. Papa. And in fact, itong feed na pinapanood natin ngayon, no, mula sa Villamor Airways at sa buong coverage na ito ng PTV4 ay ito yung tinatawag nating international feed. Ito po yung pinapapanoorin at ipapalabas din sa iba't ibang bansa sa mundo. Ayan. The resilience of the Filipinos is really admirable, ano? At ito ang tema ng pagbisita ng Santo Papa, Mercy and Compassion. I think kasama na to sa Filipino psyche, sa ating kultura, sa kaibuturan ng ating persona. Oo, Dahil nasa lagi natin values sinasabi, yan, oo. sa awa ng Awa ng Diyos, sa Diyos, awa ng no? Diyos, makakaraos na Kahabagan tayo. mo kami, di ba? May love song na ganun. Kaawaan mo ako, Tama. di ba? Kung may makakausap yung ating Santo Papa na isa, sigurado yun ang maririnig niya sa ating mga mamamayan. No? Father, sa awa ng Diyos. Oo, may Pag may awa ng magandang, Diyos, sa awa pag ng may Diyos. pangit na nangyari sa'yo, sa awa ng Diyos, makakaligtas ka, you will survive. Kapag ka may magandang nangyari sa'yo, sa awa ng Diyos, ibinibigay mo sa Diyos ang pasasalamat. Kaya akmang-akma ang temang ito sa ating mga Pilipino dahil talagang isinasabuhay natin ang diwa ng mercy and Well, compassion. in fairness nga, ngayon ko lang na-realize na hindi lang negative yung mercy and compassion, o hindi lang siya solemn na act, no? Ito rin ay isang joyful act, no? It is. Yung awa at habag o awa at malasakit ay pagbibigay saya din sa bawat isa sa atin. Sabi nga ni Pope Francis, if there was no mercy, we will not exist. No? If God did not have mercy, we will cease to exist. Oh, ito na yung Amen. kinakanta nila, yung Bienvenido, Papa Francisco, no? Sige na, awitin mo. Oo. Papa Francisco. Ayan. Yun lang yun. Papa Francisco. Hindi kaya umulan? Oo, wag na. Kaya, Tama na. let's leave it to them, no? Sa kanilang pagsasayaw, no? Pero, ayun, I can also feel, no? Na sa loob-loob ko, no? I joined the Catholic community, no? Sa pagdiriwang ng paglapag ng Santo Papa. At ito, pagdating ng Santo nakikita Papa. natin naman yung maraming mga tao na nag-aantay, no? Sa labas ng Villamor Air Base. Yes, oo. Anong oras kaya sila nagsipuntahan? Tignan nyo, no? Kakawayan na ang ating mga nakikitang kababayan. pagkakawayan na napapanood natin. Malamang dahil sa video screens, talagang pagka natapatan ng Pilipino ng video screen, kahit sa Vatican City, sa Misa sa St. Peter's Basilica, talagang nagkakawayan. Ayan, yung kaway na yan ay nakikita sa buong mundo. Ilang minuto na lang ba ang paglapag ng Okay, Santo Papa? 2 minuto sa scheduled na 5:21 ay Okay. darating na ang mahal na Santo Papa. Dahil pa nito ang New Year's countdown, ha? Actually, birthday ko sa mga susunod na araw, pero hindi ko iniisip yun. Wala akong paghanda. Ang pinagandaan ko ang pagbisita ng Santo Ako Papa. naisip At siya ko pala yan, ang ano, bisita mo sa iyong birthday. Pero hindi, sorry, masyadong personal. Pero yun na nga, nakikisaya talaga ako dun sa mangyayari dahil napakahalagang pangyayari ito sa ating bansa na mabiyayahan tayo ng ganitong pagbisita. No? At syempre, That's right. it also highlights yung bansa natin. Pag bumisita ang Santo Papa, nandyan ang, nandyan ang international media at dumadating at tinitignan at pinapanood ang Filipino phenomenon. Ito no? po ang sinabi ng ating pong Archbishop Socrates Villegas bilang pagprepara po sa pagdating po ng Santo Papa. The most distinctive way to prepare spiritually for the coming of Pope Francis is for the Philippines to become a people rich in mercy. Wow. Let us make mercy our national identity. Trust in God's mercy is part and parcel of our traditional Filipino Christian culture
let us make the practice of mercy our gift to the Pope when he comes to visit us. Tama. Kapwa yung pinaka-core value ng Filipino, yung pagmamahal sa kapwa, no, na dapat balikan natin, at kasama na doon sa pagmamahal sa kapwa yung habag, awa, malasakit na mensahe ng mahal na Santo Papa. No? That's right. Dito nga po sa katekismo ng Katoliko or the Catholic Church, the works of mercy are charitable actions by which we come to the aid of our neighbor in his spiritual and bodily necessities, Tama. instructing, advising, consoling, comforting, or spiritual works of mercy as are forgiving and bearing wrongs patiently. Ang corporal works of mercy, they consist especially in feeding the hungry, sheltering the homeless, clothing the naked, visiting the sick and imprisoned, and burying the dead. Among all of these, giving alms to the poor is one of the chief witnesses to fraternal charity. It is also a work of justice pleasing to God. Pinapaalala lamang po yan sa atin ni Archbishop of Lingayen, Dagupan CBCP President Socrates B. Villegas. Yung hindi ka nagiging problema sa ibang tao at napapasaya mo sila, ito ay nagpapakita rin ng awa at habag na sinasabi ni Monsignor Villegas. Nabanggit mo yan. No? Ang ganda kasi nito, no? Napaluwa ako nung binasa ko ito. Sinulat ko ito at ipinahayag sa atin July 7, 2014. Sabi ni Archbishop Socrates Villegas, you can reach out to a lonely stranger. You can tell the story of Jesus to a child eager to understand and feel the love of God. You can advise a confused coworker. You can forgive someone who has wronged you. You can give food to a beggar. You can contribute to building homes for the typhoon victims. You can visit those in jail or prison. You can give alms to the poor. You can show mercy by making it a habit to say please, thank you, or a kind word of appreciation. Refraining from cursing and using hurting words is an act of mercy. Being polite to the children and infants, to the sick and the elderly are also great acts of mercy. So this is our spiritual preparation, which is rich in mercy as we anticipate the arrival of Pope Francis I. So ayun, malapit nang dumating ang Santo Papa, no? So bilang paghahanda dyan, kailangan ay ibigay na natin sa susunod natin na magbibigay sa atin mga kaganapan sa Villamor Air Base. Kaya pinapasalamatan natin si Father Dexter sa pagsama sa atin. Maraming salamat. At syempre, nagbabalik Ma'am Nika Cleofe. Maraming salamat. At Maraming salamat. Such an honor. at bukas, makakasama pa rin natin ang isa't isa, Isa't no? isa, Sa yes. bukas ng alas 2 ng hapon sa sa Pope Francis sa Pilipinas. Ngayon, ibibigay na po natin ang mga ganapan sa Villamor Air Base at sa Papal Motorcade. Nandyan po si Cathy San Gabriel. Cathy? Maraming salamat sa iyo, Xiao, at damang-dama na nga po natin ang excitement at anticipation ng mga nag-aabang para sa anumang sandaling pagdating ng ating pinakaaantay noong nakaraang taon pa po ay talagang pinaghahandaan na at inaantay na ng sambayan ng Pilipino ang pagdating ni Pope Francis dito sa ating bansa, at ilang sandali lang po ay makikita na po natin ang paglapag ng kanyang eroplano sa Villamor Air Base. Kanina po ay nasilayan natin ang ilang mga eksena mula po sa Villamor Air Base kung saan may mahigit 1,000 mga estudyante, mga kabataan. Nakikita po natin mga performers, sila po ay kasama sa 1,200 mga sasalubong sa pagdating dito sa bansa ng Santo Papa at ng kanyang delegasyon. At inaasahan po natin, no, nung una ay ipinalabas ang advisory na 5:45 ang dating ng eroplano, ang Sri Lankan A340 na sasakyan ng Santo Papa mula sa Colombo, Sri Lanka. Ngunit tila mapapaaga daw po ito ng ilang minuto pagdating. Kaya po kitang-kita po natin, inumpisahan na po yung performance ng mga bata at daman-daman na po ang excitement nila. At babalikan po natin ang mga eksena sa Villamor Air Base para sa pag-aabang po natin ng pagdating ng Santo Papa. Magbabalik po kami. Nababalik po tayo sa Pope Francis sa Pilipinas. Medyo nagulat pa kayo. Nag-iba yung aking mga kasama at nandito pa rin po ako. Ako po ang inyong lingkod, Nika Cleofe Adihar. Kasama ko po si Zarina and si Father Joel. And we are still doing this live and continuing coverage of the arrival of Pope Francis I. We are anticipating, napakalapit na, ilang minuto na lang, Zarina, palapag Sabi na. ni Cathy, mas maaga. Mas maaga. Mas maaga, kaya mas malakas yung excitement ng mga Pilipino. Lalo na doon sa Villamor Air Base. Oo, kasi 5:45 dapat initially, pero it Yes. will 5:20
7:21. Anong oras na ba sa orasan mo, Father? 5:30 na ngayon. Okay. May slight delay, but we are really excited na makalapag na po ang eroplano ng Santo Papa. Father, how is this affecting you as a priest? Ito pong pagdating ng Santo Papa. Well, I feel energized, no? Maybe fulfilled also in my vocation. Lalo na kita mo, no, yung mga taong ginaguide mo sila rin excited dito sa pagdating ng Santo Papa. Okay, we are standing by dahil malapit na po nating i-turn over sa Villamor Air Base. Dahil malapit na malapit na ang pagdating po ng ating pong mahal na Santo Papa. Viva Il Papa! At Anika, nakikita nyo na nga ang eroplano. Ito na po ang Sri Lankan A340. Lulan ang Santo Papa. Mga kaibigan, dumating na po ang pinakahihintay nating mga Pilipino. At ilang minuto lang po ay lalapag na po ito sa 250th Air Wing ng Philippine Air Force sa Villamor Air Base po yan. At inaantabayanan po ng libu-libong tao, di lamang po dun sa loob ng Villamor Air Base, kundi maging sa labas nito. No? Nakita po natin kanina ay napakaraming tao na po sa buong ruta ng Santo Papa ang nag-aabang para masilayan siya kahit man lang sandali, kahit hindi makalapit, makita lang ang Santo Papa, masaya na po sila at damang-dama na po ang excitement ng sambayanan sa napakahalagang okasyon natin dito sa ating bansa. Naririnig po natin, nagsisigawan na po at nag-cheer na ang mga tao. Napakalakas po ng kanilang mga sigaw to welcome Pope Francis. Mahigit 2 dekada na po mula nang bumisita ang isang Santo Papa dito sa ating bansa. 20 taon po inintay nating mga Pilipino na meron uling bumisitang Santo Papa dito. Ito po ang kauna-unahang pagbisita ni Pope Francis dito sa ating bansa. At nakikita po natin ngayon, ito po yung tarmac ng Villamor Air Base. At kanina po ay may mga honor guards na naghihintay sa kanya. Nag-touchdown na po ang Sri Lankan A340. Lulan ang Santo Papa, ang mga miyembro ng kanyang delegasyon, ang mga miyembro ng Vatican Media at kasama rin po dyan sa eroplanong yan yung 14 Filipino journalists na mula po Roma ay sinamahan ang Santo Papa patungong Sri Lanka at ngayon po nga ay dito sa Pilipinas. At pag-alis din po ng Santo Papa, kasama rin po niya sa PayPal flight itong 14 na napakapalad na journalist na ito. Ito po 1,200 kabataan, may mga madre rin po, nakita po natin mga miyembro ng religious organizations na naka-ready na po dito sa field, no, ng Villamor Air Base para i-welcome ang pagdating ni Pope Francis. At maging ang Pangulong Aquino po ay sasalubong sa Santo Papa. Tandaan po natin, ito po ay isang state and pastoral visit. Nandito rin po ang mga miyembro at nag-aabang na yan po ang receiving line. No? Mamaya po ay makakamayan po ng Santo Papa. Ang nakita po natin si Cardinal Tagle at iba pa pong si Archbishop Villegas at maging ang Pangulo po ay nag-aabang na sa pagdating ng Santo. Napakalakas po ng pagsigaw ng taong bayan at damang-dama po ang kanilang saya, ang kanilang excitement sa momentous and historic occasion na ito. Gagawaran po ng arrival honors or ime-welcome po. Ito po ay bahagi ng tradisyon sa bawat bumibisitang head of state, no, yung pag-welcome sa kanila dito sa ating bansa. At personal nga pong sumasalubong lagi ang Pangulong Benigno S. Aquino III, kasama po si Vice President Jejomar Binayjan at ilang miyembro ng kanyang gabinete. Maging yung mga cabinet officials po ay nakikita po natin na masayang-masaya and to be honored to welcome the Pope, no? It's all joy, it's all anticipation. Ito po yung nadarama ng tao sa pagdating po ng Santo Papa.
Ang Villamor Air Base po ay dyan po laging lumalapag ang mga bumibisitang heads of state. Mahaba po ang history ng Villamor Air Base. Ito po ay dating base ng Amerika at na-turn over po ito sa Pilipinas noong 1981. Meron pong magkakaroon po, no, kanina nabigyan na tayo ng sulyap dun sa cultural presentation na mapapanood po, masasaksihan para na inihanda para kay Pope Francis. Nandoon po sa receiving line si Vice President Jojo Marbinay, DILG Secretary Mar Rojas, Finance Secretary Cesar Purisima, DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya, Defense Secretary Walter Gasmin, Justice Secretary Laila De Lima. Malakas po ang musika, para pong celebration. Ito po ay isang napakalaking celebration, hindi lang po dito sa Villamor ang celebration, ngunit buong bansa po ay nagdiriwang sa napakahalagang okasyon ito. Ito pong dalawang batang nakikita natin ngayon, sila po yung dalawang bata na mapalad na mag-aabot ng mga bulaklak sa Santo Papa. So personal po nilang mahahawakan at malalapitan ang Santo Papa. Alam nyo, napakarami, no, nakikita po natin sa social media na marami talaga ang matutuwa na masulyapan po lamang kahit sandali ang Santo Papa. Kaya po kanina nakita po natin on the way to Villamor Air Base at maging papunta sa Nunciature ay talagang punong-puno na po ng tao. Meron pong mga naka-wheelchair, meron pong mga may sakit, no, at umaasa sila. Marami sa kanilang nagsasabi na kahit ipinagbawal ang pagdating ng mga o pagpunta ng mga may sakit ay umaasa sila na baka sakaling magkaroon ng milagro pag nakita nila ang Santo Papa. Naglalakad na po ang Pangulo patungo sa red carpet kung saan pagbaba po ng Santo Papa ay siya po ang unang makakasalamuhan nito. Kita po natin meron pong bandila ng ating bansa, itong harapan ng Sri Lankan Airlines. Ito po ay patungo na po kung saan bababa ang Santo Papa. Yung bababaan po niyang area, ito po yung 250th Airlift Wing o Air Force Wing sa Villamor Air Base. Matatandaan po natin na 4 na araw na namalagi sa Sri Lanka ang Santo Papa. Marami po siyang nakasalamuha doon. Isa pong mahalagang trip din para kay Pope Francis ang pagpunta niya doon. Matatandaan po natin na ilang dekada na nasadlak sa kaguluhan sa civil war ang bansang Sri Lanka. Meron pong 1 milyon, 1.2 milyong Katoliko sa 20 million, mahigit 20 million na population ng Sri Lanka at marami rin po ang nagpunta. Inaasahan po natin na sa kanyang magiging concluding mass sa linggo ay kung noong pong pagdalaw ni Pope Francis noong 1995 ay 5,000 tao ang dumulog, 5 milyon tao ang dumulog. Dito po sa magiging misa niya sa linggo ay ang estimate po ng pamahalaan ay 6 million people ang tutungo po sa Luneta at sa mga kalapit lugar para po makisali sa concluding mass. Yun po ang magiging huling aktibidad ng Santo Papa sa kanyang 5 araw na pagbisita dito sa ating bansa. Ang nakikita niyo po ay live feed mula po yan sa Villamor Air Base. Pasado 5:30 po. Around 5:35 nang dumating sa bansa ang sinasakyang aircraft ng Santo Papa. Doon po sa kabilang side naman nung harap ng eroplano, nakita po natin yung flag ng Vatican. At ito po ay nakikita natin yung ating flag.
welcoming people, no, ito po mga tao dito sa Villamor Air Base ay kanina pa po nagpa-practice at nakaantabay. At kahit na po matagal na sila nag-iintay ay hindi pa rin po natinag ang kanilang kasiyahan at ang kanilang excitement dahil po sa pinakaabangang sandaling ito. Pagkarating po ng Santo Papa at pagkatapos po ng arrival o welcoming ceremony na igagawad sa kanya ay tutungo na po siya sa nunciature. Ito po yung residence ng papal nuncio na si Giuseppe Pinto, doon po nakatira at doon po siya mamamalagi sa papal nuncio habang nandito po siya sa ating bansa. Marami pong aktibidad ang inihanay para makita, makasalamuha ng Santo Papa ang ating mga kababayan. At isa nga po sa pinaka-highlight niyan, yung pagpunta niya po sa Sabado sa Tacloban at sa Palolete kung saan dadamayan po niya, personal po niya makakasalamuha yung ating mga kababayan doon na nabiktima ng Super Typhoon Yolanda at maging dun sa kanyang lunch ay meron din po siya makakasama rin na mga kababayan natin na biktima naman ng malakas na lindol sa Central Visayas noong 2013. Anticipation. Alam ko excited na po kayong makita yung pagbukas ng front door ng eroplano at makita ang mukha ng Santo Papa. Una pong bababa muna, no? Ang rear door muna po ng eroplano ang bubukas. Hindi po agad makakababa ang Santo Papa. Bababa po muna yung mga miyembro ng kanyang delegasyon at maging yung mga miyembro ng Vatican Media. Sila po muna yung mauuna. At pagkatapos po niyan, bubuksan yung front door at susunduin po siya sa loob ng aircraft. Aakyat po sa aircraft ang Apostolic Nuncio, si Giuseppe Pinto, at ang Chief ng Presidential Protocol na si Ambassador Celia Ana Feria. At matapos po yan ay iimbitahan po nilang bumaba si Pope Francis ng aircraft. Tapos po bababa po muna ang dalawa, si Ambassador Feria at si Giuseppe Pinto, tsaka pa po natin masisilayan ang Santo Papa. At pagkababa po niya sa puno po ng hagdan ay nag-aabang po ang Pangulo at ang mga miyembro ng gabinete at maging yung mga miyembro po ng CBCP. Very festive po ang mood sa Villamor Air Base at matagal na po natin itong inintay. 6 na buwan mula po nang i-anunsyo ng CBCP at kumpirmahin ang magiging itinerary ng Santo Papa dito sa ating bansa ay talagang pinaghandaan na po ng ating mga kababayan at maging ng ating pamahalaan itong momentous occasion na ito. Ang makikita po natin, ang magwe-welcome po sa kanya ay mga kadete po ng Philippine Military Academy. Hindi po katulad nung usual na honor guards, yung composite po, iba po mula po sa iba't ibang sangay ng Armed Forces of the Philippines. Ngunit ngayon po ang nag-aabang po at magbibigay ng welcoming honors ay yung mga kadete po ng Philippine Military Academy. Mga kabataan po, karamihan, no? 1,200 youths ang nag-aabang. Alam po natin na malapit po sa mga kabataan si Pope Francis. Kaya po ito rin po ang isa sa dahilan kung bakit kabataan din po ang siyang unang magwe-welcome sa kanya dito sa ating bansa. Parang suspense po mga kaibigan, no? Medyo inaantay po ang paghihila dito sa eroplano, ang Sri Lankan A340 na siya pong sinakyan ng Santo Papa sa unang stop niya sa kanyang Asian journey dito po
At alam po natin na ang Pilipinas yung ikalawang bansa. Matapos po yan ay tutungo na o babalik na ang Santo Papa sa Roma. Ayan na po, malapit na po at tatapat na po yung eroplano dun sa hagdan kung saan bababa po si Pope Francis. Maging yung mga nasa labas po ng Villamor Air Base, nakita po natin kanina, meron po silang mga malalaking LED screens, no, para makita po nila yung mga nangyayari dito po sa loob ng Villamor Air Base. Ayan na. Palakpakan at matinding sigawan ng pag-welcome ng mga Pilipino kay Pope Francis sa kanyang kauna-unahang pagbisita sa ating bansa, ang isa sa pinakamalaking Catholic nation sa Asia. At ayon nga po sa research ng National Statistics Office, noong as of 2010, yun po yung pinakahuling data nila, ay may 64 million Filipinos ang Catholics out of the 93 million Filipinos. Kaya rin po ang isang dahilan kung bakit maraming tao dun sa ruta na nag-aabang kay Pope Francis ay dahil po open vehicle ang kanyang sasakyan. Sasakyan po niya ang Pope Mobile na inihanda po para sa kanyang pagdating. Bukas po ang gilid, harap at likod ng Pope Mobile. Kaya po may pagkakataon po na makita ng malinaw ng taong bayan ang Santo Papa habang siya po ay lulan ng kanyang Pope Mobile. Ito pong pagiging open ng Pope Mobile ay upon the request of Pope Francis himself. Ang sinasabi niya, gusto niya bukas ang gilid nito para meron siyang pagkakataon na makisalamuha sa mga tao. Yan po ang honor guards na sasalubong kay Pope Francis. Noong mga nakaraang araw po ay sa Villamor Air Base po ay umuulan tuwing hapon, pero kapansin-pansin po na ngayon po dahil darating ang Santo Papa ay clear ang weather. Mapalad po tayo na hindi po umulan at maayos natin na maiwe-welcome ang Santo Papa sa ating bansa. Kilala po tayong mga Pilipino sa pagiging hospitable sa mga bisita, kaya inaasahan po talaga na magiging mainit ang ating pagtanggap sa Santo Papa. Ilang linggo rin pong nag-practice ang mga performers na siyang sasalubong ngayong araw kay Pope Francis. Kanina po nakita po natin, meron pa po silang mga payong na meron po silang formation ng ating Philippine flag. Pero yung mga payong po yan, pag uulit po ng CBCP, hindi po maaaring magdala ng mga payong sa ibang mga misa ni Pope Francis. Ngayon lang po pinayagan yan dahil yan po ay kasama sa performance ng kabataan na siyang sumasalubong po sa Santo Papa. 5:48 na po ng hapon. A few minutes earlier nang lumapag ang sinasakyan, ang Sri Lankan A340 flight ni Pope Francis. Yan po yung days, dyan po mamaya tatayo ang Santo Papa katabi ang Pangulong Benigno S. Aquino III. Matapos po siyang ipakilala dun sa mga miyembro ng delegasyon, dyan po sila tatayo at saka po patutugtugin muna yung anthem ng Vatican at maging yung Philippine National Anthem.
suspense na nag-aabang with bated breath ang mga tao sa Villamor Air Base. Ayan po, nasilayan na po natin mula sa bintana si Pope Francis at napakalaki po ng ngiti niya sa kanyang mga labi. Mukhang tuwang-tuwa po siya sa magandang welcome na igagawad sa kanya ng ating mga kababayan. Overwhelming sense of joy ang nararamdaman ng mga nag-aabang sa pagbaba ng Santo Papa. Marami po nagsasabi, buksan na daw po ang pintuan para makababa na at makita na nila ang Santo Papa. Sigurado po ako kahit kayo po na mga nanonood sa inyong television screens ay talagang excited na rin dito sa panahong ito. Alam po natin na holiday po ngayon kaya marami po sa ating mga kababayan ang nanonood. Hindi po holiday para sa amin pero okay lang po, ginagawa po namin ito dahil isa pong karangalan ang maging bahagi ng isang napakahalagang okasyon na ito. Ito pong nakikita nating video sa ating mga television screens. Yan din po yung pinapalabas na video dun po sa mga LCD screens na ikinalat po sa labas ng Villamor Air Base at maging sa ruta na dadaanan ng Santo Papa. Kaya po nung una nilang nakita o nasilip kahit man lang po sa bintana ng aircraft ay talaga pong malakas na sigawan ng ating narinig. Excited na rin po ang Pope, no? Nakita po natin na panay ang kanyang pagsilip sa labas, no? Mukhang excited na siya na mag-disembark at makita ang mga Pilipino na siya namang talagang magiging mainit at puno ng pagmamahal ang pagtanggap sa kanya. Marami po ang nagsasabi na ang Santo Papa ay parang ano na rin, kung sabi nga ng taong bayan, pag nakita na daw po nila ang Santo Papa, para na rin daw pong nakita nila ang si Jesus. Ganun po kataas ang pagtingin ng taong bayan. Ito po nga nakikita natin eksena, yan po ay mga tao sa labas ng Villamor Air Base. Hindi na po mahulugang karayom ang pagkakasiksikan ng mga tao. Puro po nag-aabang, makita, masulyapan ang Santo Papa. Ito po ang unang araw, 5 araw po mamamalagi sa ating bansa si Pope Francis para po sa kanyang state and pastoral visit. Medyo nagdidilim na po, no? It's 5:53 in the afternoon. Nagdidilim na po ang kalangitan, ngunit hindi po niyan matitinag ang ating mga kababayan na patuloy na nag-aabang. O mamaya makikita po natin yung mga bata. Ayan po. Ayan po. Tuloy po kayo sa aming tahanan, tuloy po kayo dito sa aming bayan. Welcome to our land, welcome to the Philippines. Come, O Vicar of Christ. Papa Francisco, bienvenido. Papa Francisco, mabuhay po kayo. Papa Francisco, bienvenido. Papa Francisco, mabuhay po. Magpasa hanggang ngayon po, 5:54, mga 20 minuto na po mula nang lumapag sa Villamor Air Base ang aircraft ng Santo Papa at ng kanyang delegasyon. Hindi pa po lumalabas at gaya nga po na aking nabanggit, medyo maghihintay pa po tayo, konting-konti na lang po mga kaibigan ang ating magiging paghihintay sa pagbaba po ng Santo Papa. May mga protocol po kasing sinusunod sa mga ganitong pagkakataon, kaya po hindi po agad-agad na makakababa ng eroplano ang Santo Papa.
Yung dalawa pong bata kanina, na maliit na bata na nakita po natin na may hawak na bouquet, gaya nga po na akin nabanggit, sila po ay ang magbibigay, mag-aabot ng bouquet kay Pope Francis pagkatapos po niyang kamayan ang ating Pangulo. Ang dalawang bata pong ito ay mga orphan po. Sila po ang napili para maging mapalad na sumalubong at makalapit sa ating Santo Papa. Yung eksena po sa labas na nakita natin, meron pong mga inihandang mga concrete barrier. Maging dito po sa Villamor Air Base, nakita po natin mga asul na concrete barrier. May hinanda po ang PNP at AFP na mga barriers. At paalala po nila dun sa ating mga kababayan na nag-aantay sa mga ruta, wag po kayong liliban at wag niyo pong itutumba itong mga concrete barrier na ito dahil hindi po maaaring salubungin at dumugin ang Pope Mobile para hindi po maantala ang pagbibiyahe ni Pope Francis, at ayon nga po sa PNP, aarestuhin at papatawan ng multa yung mga magtatangkang gumawa nito. Pinabubuksan na po ang front door ng aircraft. May mga umakyat na po. Nakikita natin, no, medyo malayo, hindi po tayo makasigurado. Pero mukhang meron na pong magbubukas nung front door ng eroplano Lulan ang Santo Papa. Ayan na, nagsisigawan na. Ayan na, binuksan na po ang front door ng Sri Lankan A340, pero nakaupo pa rin po si Pope Francis, gaya nga po ng aking nabanggit, bahagi po ng protocol na sunduin po siya. Kumakaway po ang Santo Papa. Ayan po. At tumayo na siya, mga kaibigan, ilang minuto, ilang sandali na lang po ay masisilayan na. Umakyat na ng aircraft si Papal Nuncio Giuseppe Pinto at ang chief ng protocol na si Ambassador Cookie. Susunduin po nila sa loob si Pope Francis, matapos po yan bababa po muli si Ambassador Feria, at matapos po ng pagbaba ni Ambassador Feria ay bababa na po mula sa eroplano si Pope Francis. Papa Francisco, natin, bumababa na po mula sa loob ng eroplano si Ambassador Cookie Feria. Siya po ang chief ng protocol. Ayan na po, malakas na sigawan at palakpakan. Malakas po ang hangin sa labas, ngunit hindi po nito, the Pope is unfazed. We can see joy in his face upon his arrival here in the Philippines. Welcome to Manila. Welcome to the Philippines, Pope Francis. show us his mercy. Come and teach us his way. Ayan po, tatayo na po sila sa dais at tutugtugin po ang Pontifical Anthem, matapos ito ang Philippine National Anthem.
Pope Francis sa Pilipinas, ang special coverage ng Media ng Bayan sa state and pastoral visit ni Pope Francis sa ating bansa. Dumating na nga po, nakikita natin sa ating television screens, si Pope Francis naglalakad kasama ang Pangulong Benigno S. Aquino III. Yan po yung dalawang batang mapalad na nayakap ang Santo Papa. Napakaswerte po ng dalawang bata na mayakap ang Santo Papa. Ito po ang pagpapakilala ng Pangulong Benigno S. Aquino III kay Pope Francis sa miyembro ng Philippine delegation. Nandun po si Vice President Jejomar Binay at 11 miyembro ng gabinete, sina Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, Executive Secretary Paquito Ochoa, Finance Secretary Cesar Purisima, Justice Secretary Laila De Lima, DPWH Secretary Rogelio Singson, Education Secretary Armin Luistro, Defense Secretary Walter Gasmin, DILG Secretary Mar Rojas, DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya, Budget Secretary Florencio Abad, at NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Matapos po yan ay ang side naman po ng CBCP ang makakasalimuha ng Santo Papa. Hindi po tumitigil ang crowd sa kanilang pagsigaw at pagpalakpak. Wini-wave po nila yung mga bandila ng Pilipinas at maging ng Vatican. Marami po ang napapaluha, nag-iiyakan sa sobrang kasiyahan na masilayan ng Santo Papa. Inaasahan po na ang magiging paglalakbay ni Pope Francis matapos po ang arrival and welcoming honors mula po sa Villamor Air Base patungong Nunciatura ay magtatagal ng 45 minuto. Ito po ay pinakikilala na po ng ang side naman ng CBCP. Sumasalubong po kay Pope Francis sina Cotabato Archbishop Orlando Cardinal Quevedo, Cagayan de Oro Archbishop Antonio Ledesma, Davao Archbishop Romulo Valles, Cabanatuan Bishop Sofronio Bangkod, San Fernando La Union Bishop Rodolfo Beltran, Malaybalay Bishop Jose Cabantan, Reverend Bernardino Cortez ng Prelate ng Infanta, Diet Bishop Gilbert Garcera, Vicar Apostolic ng Hulo Angelito Lampon, Lucena Bishop Emilio Marquez, Parañaque Bishop Jesse Mercado at CBCP Secretary General Father Marvin Mejia. Ilang buwan po nga naging abala ang buong CBCP sa mga preparasyon, katuwang po ang pamahalaan para sa 5 araw na pagbisita na ito ni Pope Francis sa ating bansa. Matapos po ang pagpapakilala sa Santo Papa ng mga miyembro ng CBCP ay ipapakilala naman po kay Pangulong Aquino yung mga miyembro naman po ng papal delegation. May niyakap po, tila si Cardinal Tagle ang niyakap po ng Santo Papa. Maalala po natin na ilang araw lang po nakararaan ay nagpaalala po si Cardinal Tagle sa atin na dapat po ang sentro ng papal visit ay ang Panginoon. Ang paalala po niya sa sambayanan, si Pope Francis po ay simbolo
representative ni Hesukristo sa ating bansa. Ngayon po ipinakikilala na po ni Vatican Chief Organizer for the Papal Visit, Dr. Alberto Gasbari, kay Pangulo Aquino ang mga miyembro ng Papal Delegation. Sina Pietro Cardinal Parolin, ang Secretary of State, Fernando Cardinal Filoni, ang Prefect ng Congregation for Evangelization of Peoples, Robert Cardinal Sara, ang Prefect ng Congregation for Divine Worship and Discipline of the Sacrament, Archbishop Giovanni Angelo Becciu, Substitute Secretary of State, Archbishop Monsignor Mark Herald Miles na Official Secretariat of State, Monsignor Chibuk Onyeghala at Monsignor Seamus Patrick Horgan na Counselor ng Apostolic Nunciature. Bawat po pagtaas ng kamay at pagkaway ng Santo Papa ay sinasalubong po ng cheers mula po dun sa mga nag-aabang sa Villamor Air Base. Kapayapaan ang naririnig nating ipinatutugtog. Yan po ay isa sa panawagan ni Pope Francis sa buong mundo, ang pagkakaroon ng kapayapaan through mercy and compassion na siya pong tema ng papal visit ngayon. Tutungo po ang Santo Papa kasama si Pangulong Aquino sa Kalayaan Lounge, that's a few feet away from where they are standing now, at doon po sila mamamalagi pansamantala habang inaantay pong umalis yung iba pang miyembro ng papal delegation. Doon po muna sila pupunta sa loob ng Kalayaan Lounge. Ngunit bago po yan, he turned to the crowd at kumaway po ang Santo Papa. Kita-kita din po sa mukha ni Pope Francis yung kanyang kasiyahan sa mainit na pagtanggap sa kanya dito sa ating bansa. Come and teach us His ways, to reach out and love. Yan, dyan po muna sila mamamalagi sa loob ng Kalayaan Lounge. Ilang minuto pong magpapahinga si Pope Francis. At matapos po yan ay aalis po sila mula sa Villamor Air Base patungo na po sa Nunciature kung saan po siya mamamahinga at doon po siya mamamalagi habang nandito po siya sa ating bansa. Francisco, Papa Francisco. At habang inaantabayanan po natin ang paglabas muli ng Santo Papa para sa kanyang convoy, ay balik muna tayo kay Zarina, kay Father at kay Nika. Maraming salamat. Kasama ang Cathy San Gabriel. Alam mo, very emotional kami ni Zarina. We needed tissues kasi Nag-share umiyak na kami kami. ng tissue. Paano ba kaya pag nandun tayo mismo, Nika? Ay, wala. Baka isa tayo sa mga talagang magulgul doon, lalo't inakap tayo. Katulad Yes. ng dalawang orphans from, saan sila, Father? Galing sila sa Tuloy sa Don Bosco. Tuloy sa Don Bosco Foundation. These are two orphans. Actually, nagka-dry run sila earlier this Monday, no, earlier this week, kung paano ang sasalubungin ng Santo Papa. At nakita natin na inakap niya ng mainit. Mahigpit. Oo, mahigpit ang dalawang... Una pa lang masasabi ko na napakapalad ng mga batang ito. Oo. Diba? Kahit na yun, orphan sila, pero once in a lifetime experience to eh. That's right. Na halos lahat ay gustong maranasan. Kaya napakaswerte ng dalawang bata. Pero maswerte pa rin yung mga tao nakapaligid, lalo yung mga sumasayaw. Natutuwa ako. I guess isa sa mga nasabi ko tuwa si Francisco. Pope Francis, Oo. paglapag pa lang. Speaking of mapalad, may mapalad tayong kasama dito. Itong si Father si Narinig ko yan. Joel, Father Joel, 3 beses niya nang na-meet si Pope. O, itataas ko tong mga larawan, Sige, Father, ito po. ha? O, sa tulong na ating mga cameraman. O, ayan. O, Ayun. O, may isa akong picture. At kailan ito nangyari? So ito mga picture na ito, nagsasabi na 3 Doon. beses na talaga niya nakita. 3 beses Yes. na nakita ni Father Joel. Kwentuhan mo naman kami.
O itong larawang ito. Nasa, ano ako noon, nag-aaral ako sa Rome noong 2010 to 2014. And so itong mga importanteng events noong 2013, hindi ko na-miss, no? Yung time na bumaba si Pope Benedict, tapos nung paghihintay para sa bagong Santo Papa, si Pope Francis, nandun ako nung gabing yon nung pinroklama siya yung Habemus Papam dun sa Ang tagal St. nun, di ba? Peter's Square. Inabot ng ilang balota at ilang... Actually, medyo mabilis siya. mabilis na ba yung Yeah, naging yun? pangatlo yun. And, pero yung yung emotion ng mga tao, kita natin ngayon, no? And it's the same thing, no? Na nandun, very emotional yung mga tao. that time. Ito naman yung picture naman ito. Diba? Parang ano ang nangyari dito, Father? Kwentuhan mo naman kami. Sa dami ng tao, ikaw ang nahawakan niya ng kamay. Actually, Ikaw ang nilapitan sunod-sunod niya. yun. Tapos nakibati ako, yung tinawag ko siya, Santo Padre. Tapos palapit siya. Ganon. Father, sabi nila ito si Pope Francis, kadalasan hindi sumusunod sa itinerary. Minsan may lalapitan siya, minsan hindi siya dire-diretso maglalakad. Ito na yung mismo magpapatunay na ganun talaga si Pope Francis. Pati siguro we expect that itong sa Pilipinas, ganun din ang mangyayari na yung bigla siyang bababa dahil may nakita siyang isang tao doon siguro na may kapansanan, lalapitan niya. So, sorry, Father. Sorry. Pinapakita pa rin po natin dito po sa ating mga TV screens ang kasalukuyan pa rin pong nagaganap na pagsayaw ng mga kabataan. Sila ang 162 girls aged 9 to 12 mula sa Diocese ng Parañaque na naghahandog ngayon. Nakikita niyo po na welcome dance para sa ating Santo Papa. Buti na lang no, nakiko-operate ang panahon. Yes. Mahangin nga lang, nakakatuwa, no, na nakakatawang tingnan na hinanginan yung mukha ni Santo Papa. Pero Father Joel, di ba sa Italia, ganyan din? yeah, usually pag merong time na mahangin, ganun din nangyayari. Nawawala rin yung nasa ulo. Anong tawag doon sa ulo? Yung tawag na Zucchetto. Yeah. Keto, natatanggal yun. Tapos ganun din, nawawala yung mukha niya kasi nanganginan. Sanay na pala si Pope Francis sa Sanay na ron. Pero kahit ganun, hindi natalo yung init ng welcome Yes. ng mga Pilipino, lalo na doon mismo. Iba-iba no, yung pagsalubong din sa kanya ng ating mga government officials. Yung iba humalik sa kamay, nagmano. Iba't ibang paraan. Yung iba nakita ko teary-eyed, no? Siguro sa rush of emotions, strong emotions for the arrival of the Vicar of Christ, Pope Francis. At isa nga sa nakita natin si Secretary Villanueva na nakapila din doon sa cabinet members, di ba, ng Pangulo. At knowing si Secretary Villanueva ay kasamahan ni brother, or anak ni brother Eddie. So, yun po ay nagpapakita na talaga kahit iba po ang relihiyon mo, ay rumirespeto sila sa inyong paniniwala, kay Pope Francis, sa pagdating niya. Actually, may isang akong nabasa news item na itong iba't ibang relihiyon, in-interview nila. Pero ang tingin nila sa pagdating o pagbisita ni Pope Francis, magre-renew sa faith ng mga Pilipino. Yes. Ano masasabi doon, Father, sa mga komento nitong mga iba't ibang relihiyon natin? I think very valid observation nila yun, no? Tsaka he's really a person respected by everyone. Even halimbawa yung mga tao na hindi naniniwala, they say na pag nakikita nila, Okay, we turn you over now sa mga kaganapan po dyan sa may Villamor Air Base. Kasama sila Miss Nikki Baluyot at si Snow Badua. Maraming salamat, Nika, Charina, at Father. At nakikita na po natin si Pope Francis na papalabas na mula dito sa waiting area sa Villamor Air Base para sumakay sa kanyang sasakyan patungo na po sa Papal Nunciature. Hindi na talaga maitago ang excitement, no? Ano? At ang tatahakin pong ruta ng mahal na Santo Papa ay tinatayang nasa 22.30 kilometers. At yan po ay magmumula dyan nga po sa may Villamor Air Base, kung saan sa Gate 5 lalabas ang Santo Papa, and then yan po ay babagtas maya-maya lamang sa may Andrews Avenue, Domestic Road, Naia Road, Rojas Boulevard, Quirino Avenue, Taft Avenue hanggang sa makarating siya sa may Apostolic Nunciature. At nagkaroon ng dry run dito sa 22.30 kilometers mula sa Villamor papuntang Papal Nunciature. At
ito ay naging 45 minutes off all the way there dahil nga po supposed to be mabilis lang to dahil walang traffic, di ba? Pero dahil yung takbo ng kanyang convoy will only be 12 to 15 kilometers per hour, kaya mabagal na mabagal ito patungo sa Papal Nunciature. Ngayon, kasi ginawa nila itong ganung kabagal dahil gusto ng Santo Papa na makita niya yung mga taong naghihintay sa kanya. At kanina pang umaga nagpunta mga tao dyan. Alas 9 pa lang ng umaga, nag-converge na yung mga tao dyan sa kahabaan ng Rojas Boulevard and all the other areas na dadaanan nitong convoy ng ating Santo At Papa. nabanggit mo, Nikki, yung 45 minutes na kanilang naging pagsukat doon sa magiging pagbagtas ng Santo Papa, maaaring mas humaba pa yan, Nikki, knowing itong si Pope Francis, talagang compassionate at mapagbigay yan doon sa kanyang mga supporters at mga believers, kung saan ang siya nga pong magmamaneho pa nitong Pope Mobile ay ang kanyang mismong navigator doon po sa Vatican. At ngayon po, nakikita natin ngayon ang Santo Papa ay nasa loob na ng kanyang Pope Mobile. At sinasabi nga nila that this is a Pope of surprises. No? Binansagan siyang ganun. Kasi nagda-divert siya doon sa kanyang nakaschedule. Minsan sasabihan niya yung driver niya, you stop, I want to go down. Tapos kakamayan niya yung mga tao. Kaya ito na nga, we won't be surprised kung gawin niya ito ngayon. And it seems he's very relaxed, no? At dahil maganda ang lagay ng panahon, hindi kagaya nung kakagaling lamang niya sa Sri Lanka at nung from the airport sa Sri Lanka papunta dun sa first event niya, no? It took 1 hour. Masyado siyang napagod. Kaya hindi na niya itinuloy yung kanyang meeting with the bishops in Sri Lanka. Pero ito, dahil maganda ang lagay ng panahon, kahit na nagbabadya itong si Tropical Storm Amang sa atin, nakikooperate siya ngayong araw na ito. At maaliwalas po ang panahon dyan sa may Villamor Air Base, kung saan atin pong makikita na ang convoy ng Santo Papa na papalabas na sa Gate 5. At kasama po niya dyan sa Pope Mobile ay ito pong si Cardinal Tagle. Yung kanyang Pope Mobile, Nikki, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, yan ay isa pong modified Isuzu D-Max. At gaya nga po nung nabanggit, mas pinili po ng Santo Papa na wag gawing bulletproof yung kanya pong sasakyan upang mas maging malapit siya doon sa mga kababayan natin. Ayan po, nagiginig ho yung naghihiyawan doon ho sa paligid, sa may gate pa lamang po yan ng Villamor Air Base. Kahit madilim, no, talagang ang Santo Papa, tinitignan niya yung mga, nakikita natin, tinitignan niya yung mga tao na dinadaanan niya at kumakaway siya. At ito nga po ang kauna-unahang pagbisita ng isang Santo Papa since 20 years ago. The last one was Pope John Paul II in 1995. At ito po ay hindi lamang apostolic visit, kung hindi state visit din dahil siya rin ang pinuno ng Vatican State. At yung main purpose ng pagbisita ng ating Santo Papa dito ay para puntahan yung ating mga kababayan na lubhang nasalanta ng bagyong Yolanda noong November 2013. Sa ngayon po, ang pace ng convoy ng Santo Papa ay nasa palibot lamang po ng 10 kilometers per hour. At mapapansin ho ninyo, yung Santo Papa halos saglit lang uupo, Nikki, at agad ng pagbibigyan ng pagkaway at pagbasbas doon po sa libo-libo nating mga kababayan na ngayon po'y nag-aabang na dyan sa mga ruta na kanya pong daraanan. Alam mo, Nikki, may mga ilang na mga kababayan pa nga tayo sa Rojas Boulevard. Ang sinasabing alas 5 pa lamang daw ng madaling araw kanina ay andoroon na at naghihintay at kumuha na ng magandang vantage point para sa pagdaan ng Santo Papa. Alam mo, yung karamihan ng mga nagpunta dito, no, para maging, aside from yung first layer na mga kapulisan natin, about 40,000 na mga pulis at saka military na nagbabantay dyan sa kahabaan nitong pagdaraanan ng ating Santo Papa. Yung mga volunteers from the various churches, no, yung mga parishes dito sa Kalakhang, Maynila at ibang bahagi pa ng ating bansa, nagpunta sila dito para magsilbing another yung layer, no, bago yung mga tao na talagang nagpunta lang dyan at nais masugyapan ng ating Santo Papa. Bukod pa yan, Nikki, dun sa libo-libo ring mga multiplier force ng Philippine National Police na nagsasagawa po at this point ng human barricade upang mas makontrol po yung tao. Pero ayun nga po kay MMDA Chairman Francis Tolentino kanina, kanina umaga
umaga pa lang, Nikki, ay talaga nakalatag na yung seguridad po ng mga kababayan natin at ng Santo Papa, pati na rin po yung crowd and traffic management as well as yung mga ruta na pagdaraanan ay kanila pong siniguro na magiging maayos ang kanilang pagbagtas. At nakita natin si Pangulong Aquino, no, pabalik na rin sa kanyang sasakyan para naman maghanda rin para bukas, no, sa Malacanang siya tomorrow morning. Ayan, ang dami pa ring tao at tuwang-tuwa, no, yung excitement nila kanina talagang hindi maitatago at napakalakas ng kanilang palakpakan at sigawan nang makita nila ang ating Santo Papa. Alam mo ba, so kinukwento ni Cardinal Tagle na itong si Pope Francis, nais niya na sana magpunta dito sa Pilipinas noong pang November 2014, November last year. Nung makausap daw niya si Pope Francis ng July, sabi daw ni Santo Papa, kailan mo ako maaaring bumisita ba dyan sa Pilipinas? Sabi ni Cardinal, 2016 po may malaking Eucharistic Congress, maganda magpunta kayo doon. Sabi daw ni Pope Francis, that's 3 years from now, baka patay na ako noon. 78 years old na nga naman siya. So sabi niya, November na lang. Pero hindi pwede palang November dahil nagkaroon ng Synod of Families, matatanda mo sa Vatican, ano? So masyadong malapit. Kaya ginawa nila ngayong January magpunta ang ating mahal na Santo Papa. Alright, at atin pong nasisilip ang ilan pa sa mga lansangan na pagdaraanan po ng convoy ng Santo Papa at sa mga oras po na ito na we'd like to believe na siya po ay nandiyan na sa area ng Andrews Avenue. Okay, ang mga daraanan po again na ruta para po sa ating mga kababayan ay ang Domestic Road, Naiya Road, Rojas Boulevard, Quirino Avenue at ang Taft Avenue patungo nga po dyan sa Apostolic Nunciature sa Kalakhang, Maynila. At ito nakikita natin medyo bumagal yung convoy, Nikki. Ito ho ay dahil sa kagustuhan na rin. Ito yung binabanggit natin, Nikki, na may mga adlib ang Santo Papa, no, sa kanya pong pagbagtas sa kanya pong ruta dahil may mga moments, no, na nagdi-decide siya na huminto para makasalamuha, makausap ng saglit at mabendisyonan yung atin pong mga kababayan, particularly yung kanya pong mga supporters at mga believers. Kung nais po ninyong makita ang motorcade ng Santo Papa, yung mga hindi nakapunta ngayong gabi, no, bukas po, Friday, 8 a.m. mula Apostolic Nunciature, ay magpupunta siya sa Malacanang. At mula Malacanang naman, 10:15 a.m., pupunta naman siya sa Manila Cathedral. At mula Manila Cathedral, 12 noon, babalik siya sa Apostolic Nunciature. At magmula 2 p.m., Apostolic Nunciature to the Mall of Asia. Sa January 17 naman, Sabado, 7 a.m., mula Apostolic Nunciature patungong Villamor Air Base. At 10 a.m. at 12:45, papunta na siya sa Tacloban Airport. Alright, at bahagyahong bumilis na ito pong papal convoy, pero kapansin-pansin pa rin, Nikki, yung ating pong mga kababayan na nagkalat po dyan sa mga lansangan at kanina pa ho naghihintay upang masilayan lamang ito pong Santo Papa. Alam mo, napakaganda nung pagkakadesenyo ng kanyang Pope Mobile, Nikki, dahil kahit pa madilim yung paligid at yung mga lansangan ay kitang-kita mo siya at parang meron siyang tinatawag natin na halo doon sa kanyang paligid dahil doon sa pagkakadesenyo ng kanyang Pope Mobile. At ito ho yung ilan pa rin sa mga bahagi ng lansangan dito po sa may papasok na tayo ng Domestic Road, Nikki, at makikita mo yan po yung may area na may mga construction pero sarado na po yung mga lansangan na yan at yung mga adjacent roads simula ho kanina pang hapon, no, yung area ho yung galing ho ng Coastal Road as well as yung galing ho ng Sukat patungo westbound at yung galing ng EDSA, Nikki. Alam mo, Snow, noong 1995, na-cover ko yung pagbisita dito ni Pope John Paul, St. Pope John Paul II. At kaiba talaga kapag nasubukan mo ang Santo Papa ng personal. Napakalayo ko doon, nandun ako sa taas ng building sa Rojas Boulevard. Pero nakita ko siyang dumaan, talagang nagka-goosebumps ako. Diba? Dahil makikita mo, mafe-feel mo, the Holy Spirit is really with you. At alam mo, may mga nababasa nga tayong mga komento ng ating mga kababayan nasa pamamagitan ng iba't ibang social networking site, particular na yung mga nandiyan sa lansangan ngayon. Kasi sinasabi nila, hindi raw ho nila napigilang pumiyak at talagang matuwa at magtatalon gaya ho ng nakikita ngayon sa inyong mga television screens sa kanilang pagsulyap sa mahal na Santo Papa. Naririnig natin ang hiyawan ng mga tao
fiesta dito sa ating bansa ngayon dahil dito sa napakalaking event na ito, pagbisita ng ating mahal na Santo Papa. Pero sabi ng ating Santo Papa, no, kasi sinasabi nila na he's like a rock star. Ayaw niya na sabihin rock star siya. Gusto niya, when I come, sabi niya kay Cardinal Tagle, when I come to visit the Philippines, I want Jesus to be the focus of my visit, not me. Doon mo makikita yung humility ng Santo Papa as we take a look at Andrews Avenue kung saan ay bumabaybay na ito pong papal convoy. Papasok na po sila dyan sa binanggit ko kanina, Nikki, na domestic road kung saan ay libo-libo rin po nating mga kababayan na talagang huminto ang mundo para lamang makita ang atin pong mahal na bisita. Sabi po ng Metro Manila Development Authority, itong mga tao na nakahilera dyan sa buong yung mga kalsada at patungo sa Papal Nunciature, aabot ng, inaasahan nila na 500,000 people. Pero sa tingin ko na to, Nikki, mukhang mas marami pa yung whole stretch nito dahil kanina nga narinig natin yung PNP ay naglatag pa ho ng around 4-layer human barricade, lalong-lalo niyan dyan po sa may area ng Rojas Boulevard kung saan kanina ay nagkaroon pa ho sila ng paghuli dun sa ilang mga pasaway nating kababayan, Nikki, na tumawid doon sa island ng Rojas Boulevard kasi bawal ho kayong pumusesyon sa anumang area nung dalawang lanes po na yan ng Rojas Boulevard. At maalala mo na nawagan si Pangulong Benigno Aquino III na sabi niya gusto niya na yung mga tao mag-cooperate naman sa ating kapulisan. Kasi kahit na gusto lang yung makipag-selfie, hindi naman well-meaning naman, maaari kasi mag-create ito ng stampede, no? So kailangan pangalagaan din natin tayo mismo, hindi lang yung ating kapulisan, pangalagaan yung seguridad ng ating Santo Papa. Nakasalalay ang buhay ng Santo Papa sa atin din lahat. Alright, at I'd like to believe, Nikki, na yung nakikita natin sa screen ay yung atin pong paligid ng Papal Apostolic Nunciature dahil nagkaroon tayo ng problema with our signal coming from the domestic road dyan po sa may Parañaque. Tapos ito yung mga kababayan natin na naghihintay na sa pagdating ng Santo Papa dyan po sa kanyang magsisilbing pahingahan ngayon pong gabi ang Apostolic Nunciature. Alam mo ba, Snow, na sa paghahanda ng ating Santo Papa na sa pagbisita niya dito sa ating bansa, nag-aral siya ng Tagalog. No? Kasi nalaman natin to, may isang seminarista na nakabase sa Roma na si Brother Francis Dominic Vergara ng Congregation of the Sons of the Holy Mary Immaculate. Nakausap niya ang Santo Papa noong December 31 habang nasa Te Deum at Vespers. At sabi daw sa kanya ng Santo Papa, "You speak Tagalog?" Sabi ni Brother Francis, "Yes." Sabi daw ni Santo Papa, "I'm trying Tagalog but it's really difficult." So talaga sa pinaka-komplikado yung buhayin sa buong ay ang salita Tagalog. Pero alam mo, hindi kanina pagbaba ng Santo Papa, Tagalog yung binati yung mahal na Pangulong Benigno Simeon Aquino III. At hindi rin tayo masusurprise kung sa kanyang homily, meron siya mga katagang Tagalog na sasabihin. At ito ho si Pope Francis ay naging malapit ho sa puso ng Sangkatolikohan dahil nga po sa kanyang humility at yung kanyang pong compassion, lalong-lalo na doon sa mga mahirap at yung pong mga may sakit na isa ho yan sa magiging tema ng kanyang pong quote-unquote meet and greet sa SM Mall of Asia bukas ng hapon. At bakit talaga napapamahal kaagad si Santo Papa sa mga tao? Sinasabi kasi nila, he's very down to earth, no? Marami siyang firsts kasi nung lumabas siya para i-welcome niya o ipakita sa mga tao sa Vatican na may bago tayong Santo Papa na siya na ngayon, he wasn't wearing yung magarbo na pulang kasuotan ng Santo Papa. He chose to wear yung puti lamang, no? At sinasabi nga nila na after that also sumakay pa rin siya ng bus. Ayaw niyang sumasakay sa kanyang yung official car of the Pope at pumipila siya sa kantin para kumain at
siya mismo yung tumatawag, hindi siya gumagamit ng, that time nun, secretary, hindi siya pa mismo ang tatawag. Kaya yung mga tinatawagan, hindi makapaniwala na ang Santo Papa talaga yun. Oo. At he also opted not to use nga yung official papal residence. Pagkus dun siya nanatili sa kanyang dating tirahan sa tabi rin po ng Vatican. At alam mo ba, Snow, nung 12 years old ang ating Santo Papa, nagkaroon siya ng puppy love. Ang pangalan ng babae, Amalia. At sinabi daw niya dun sa babae, kung hindi mo ako papakasalan, magpapari na lang ako. Pero Yun ang naging goal niya, Nikki, Pero, dahil isa siya ngayon sa pinakaminahal po talaga na Santo Papa. Sa mga oras po na ito ay nakakapagtas na ng approximately 3 kilometers ang convoy ng Santo Papa at sila po ay papasok na sa may area ng Naia Road kung saan hindi mo talaga mahulugan ng karayom, Nikki, yung mga lansangan at talagang rockstar treatment. alam mo, at saka alam mo, mukhang nag-work, effective yung Oratio Imperata na pinadasal sa lahat ng mga Katoliko sa lahat ng simbahan dahil nag-cooperate itong ating weather ngayon, hindi man lang umulan, sinabi ng Pag-asa, at least there's a 20% chance of rain dito sa pagdating ng ating Santo Papa, pero wala, maganda ang lagay ng panahon. At ito, nakikita ko natin, bahagya pa rin bumibilis. Ito pong convoy ng Santo Papa. Papasok po dyan sa may Naia Road kung saan ang ating pong libu-libong mga kababayan ay patuloy pa rin pong nag-aabang. Ito naman yung ilang mga areas, Nikki, na ine-expect rin na daraanan ng papal convoy na yung speed very intermittent paiba-iba, Nikki, yung kanyang depende siguro sa 12 kautosan ng po. kph, 15 kph, baka sinasabihan, sandali, bagalan mo ng konti, o baka mamaya, mas gusto niyang makita itong mga mukha ng mga taong nag-aabang sa kanya. Ganun siya, he likes to have eye contact with the people, lalong-lalo na yung mga mahihirap. At makikita mo na bagamat open na open yung kanya pong Pope Mobile, makikita mo, Nikki, na walang katakot-takot, tiwala sa kanyang paligid at talagang ramdam niya yung pagmamahal ng ating mga kababayang Pilipino na isa siguro sa pinakamainit na tumatanggap sa isang bumibisitang Santo Papa. Dito po sa Pilipinas, ang bilang ng mga Katoliko ay 81%. So, that's about 81 million dahil 100 million yung ating populasyon. Bumisita siya sa South Korea noong August last year at ang Katoliko doon ay 6% lamang. Sa Sri Lanka, 11% ang Katoliko at sinasabing 1 million. Out of the 1.2 million na Katoliko doon, 1 million ang nag-attend nung kanyang misa doon. Ayon kay Vatican spokesman Father Federico Lombardi, ang Asia is one of the great frontiers for the Catholic Church. Mahirap daw na ma-penetrate ang Asia dahil sa cultural, social, and political uniqueness ng rehiyon. Pero malaki pa daw ang prospects para mapalaki ang bilang ng mga Kristiyano sa Asia at magandang magsimula dito sa Pilipinas. Kaya gustong-gusto ng Santo Papa na makapunta siya dito. At gaya nga ng binanggit mo, Nikki, bukas may mga aktibidad dito sa Kamaynilaan ang Santo Papa kung saan ay mahaba-haba. Kung yung ngayon, 22.30 kilometers, siguro yung bukas mas mahaba at mas magiging mabagal yung kanyang convoy, Nikki, dahil tatlo yung kanyang magiging destinasyon. So chance yan para sa ating mga kababayan na makakita at mabindisyonan ng Santo Papa. Ito, yung crowd po, mga kaibigan, papasok na ng Rojas Boulevard ay talagang napakaingay at I'm sure nararamdaman ng Santo Papa yung pagmamahal at yung pag-welcome sa kanya ng sambayan ng Pilipinas. I'm sure ang ating mahal na Santo Papa, who is already 78 years old, napagod dito sa trip niya sa Sri Lanka. 6 hours yung flight. Pagkatapos, ito na nga, halos 1 hour pa, 45 minutes yung papunta sa Papal Nuntiature. Pero nakikita natin na talagang yung energy, nandun pa yung energy niya at masayang-masaya siyang kumakaway. At
lagi siyang nakasmile sa ating mga kababayan. At itong ating Santo Papa, alam mo ba na 5 hours lang siya natutulog mula alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Kung kaya't kailangan niya mag-siesta sa hapon. 40 minutes lang naman siya nag-siesta. Kaya mapapansin mo yung schedule niya. Meron after lunch, meron siyang 40 minutes na siesta. At alam mo, ilan sa mga nagte-trending ngayon, sa mga social sites, no, ay yung kataga na good vibes at saka yung pong welcome to the Philippines Pope Francis. Dahil yan siguro yung mga nararamdaman. Alam mo, Nikki, yun yung kinaiinggit ko, no, na hindi tayo nagkaroon ng chance din na makatayo o makapwesto dun sa daraanan at kakawayan ng Santo Papa. Meron pa tayong ilang araw, 4 na araw pa. First day pa lang eh. So may chance pa tayong lahat na makita o masulyapan ng ating Santo Papa, lalong-lalo na sa Quirino Grandstand. No? Dahil dyan open yan, very open to the public. At kanina nga po, kaninang umaga, dito po sa harap ng Nunciature, ay may mga kabataan na dyan na kumakanta ng We Are All God's Children bilang paghahanda o yung parang nakikibahagi sila sa excitement at saya nitong pagdating ng ating mahal na Santo Papa. At papasok na ho sa Rojas Boulevard. Yan yung nakikita ninyong lansangan. Yan yung Rojas Boulevard. Ito yung pinakamaraming bulko, no, Nikki, ng mga kababayan natin na sasalubong, no, kay Pope Francis. At dito nga rin po, no, nagkaroon ng hamon talaga doon po sa ating mga kapulisan na agad naman ho nilang natugunan, no, dahil sa maluwag yung lansangan, no, particularly yung eastbound lane, Nikki, kung kaya't na-challenge na yung ating mga otoridad pa. Pero dito nga po talaga dineploy yun pong pinakamalaking bulko ng ating pong mga multiplier at ang ating pong mga PNP forces para matiyak po yung security as well as maiwasan yung anumang hindi magandang mangyayari, no, lalong-lalo na doon sa crowd. Kasi naalala mo, noong 1995, bumisita si Pope John Paul dito sa kanyang motorcade, brinake yung barrier sa mga tao, nagtakbuhan sila, kaya tuloy yung convoy ng Santo Papa hindi na makausad. Talagang nahirapan yung kanyang mga security noon. Kaya nga sinigurado ngayon na naglagay sila ng concrete barriers at naglagay pa ng mga human barriers para hindi na mangyari. Alam mo naman tayo mga Pilipino excited at gusto makipag-selfie sa Santo Papa. Pero maalala mo itong lumabas sa report dito sa South Korea nung bumisita ang Santo Papa, chalk lamang ang inilagay at walang humakbang over that chalk. Ganun yung kadisiplina. Hindi kaya North Korea yung kabila ng chalk. Hindi naman siguro. Baka sinabi ko nyari North Korea, huwag kayong tatawid. Okay. Pero ito, medyo nagugulat ako, no, sa nakikita ko ngayon, Nikki, dahil kumpara dun sa mga previous na dinaanan ng Santo Papa, yung mga kababayan natin dito sa may Rojas Boulevard ay medyo tahimik, no? So siguro yung advance party pa lang kasi, no, yung bumabagtas ngayon doon sa kanilang harapan. Pero we expect, no, itong crowd natin to jump up and down once na dumating na, no, sa kanilang harapan. Kasi naramdaman natin, di ba, yung habang baba pa lang ng Santo Papa, yung bubuksan. Ayan, sisigaw ka lang pag nakita mo na siya eh. Yung anticipation mo parang hindi ka makahinga kasi suspense yung pagdating ng Santo Papa. Kaya hinihintay mo, hindi ka pa masyadong galaw. Pero once makita mo, naku, magtatatalon ka talaga sa excitement at sobrang saya. Pero hindi ko matanong kita, no, nung nakita mo si Pope John Paul II noong 1975, and I'm sure noong 1995, ano yung naramdaman mo? Ano yung sabi mo may feeling ka na Iba yung feeling, kakaiba talaga. Kasi despite the fact na yung point ko nasa taas ako ng building sa Rojas Boulevard at natatanaw ko lang siya from the top of the building, nung napakalayo pa niya, nakikita ko na siya, naku, yung parang lumundag yung aking puso, tapos nangilabot ako, at parang hindi ko maipaliwanag, you get a taste of heaven ba? Or maybe a glimpse of heaven? Ganun yung aking naramdaman. And probably these people now na nakalinya dyan, napakaswerte. They took time out despite the inconvenience, despite the heat, despite itong pagod, at hindi ka pwedeng magdala ng payong.
ayan, sumunod sila dyan. Walang nagdala ng payong. Ano? Bawal. Bawal. Yung iba, dinala nila cardboard lamang para panangga sa init ng Pero araw. yung CBCP nag-supply din daw ng mga kapote, no? May Particularly kapote, oo, sakaling umulan. No? Pero anyway, Nikki, since andito tayo, at katabi na rin natin halos si Father Joel Kamaya, siguro matanong natin siya, Father Joel, ano yung pakiramdam na kumbaga itong mga kababayan natin na bigla na lang naiiba yung nararamdaman every time na personal nilang nakikita at nakakaway ng Santo Papa? Well, natural siguro yan, no? Yung pag may nakita kang isang taong, yung mga artista pa lang, kung maghihiyawan na yung mga kabataan, no? Paano pa kaya itong isang tao na alam nating banal, na leader nating lahat, mga Katoliko? Then what more, no? Yung charisma niya, yun yung nagdadala sa tao na talagang mag-rejoice pag nakikita siya. Thank you, Father Joel, wala dyan sa studio. Pero Nikki, kasi na-curious lang ako, kaya kinatirin akong tanungin si Father Anyway, Joel. kasi Kasi alam ako hindi ko mo- pa na-experience eh. Oo. Pero iba talaga yung, I'm sure in the following 4 days, no, you will have the opportunity to see ito. Dito sa, naka-assign ka sa isa sa mga areas dito, di ba? So makikita mo ang ating Santo Papa and you will have your own personal feeling. At kahit dito sa ating mga kababayan na nanunood lang sa kanilang mga telebisyon, na wala dyan mismo kung saan dadaan ang ating mahal na Santo Papa, magkakaroon na rin sila ng ganung feeling of excitement, feeling of elation, parang na-touch ka na rin ng Holy Spirit kasi alam natin, sugo ito ng Panginoon. He is a representative of God here on earth para sa atin, ng mga Katoliko. Kaya touched by the Spirit tayong lahat. And ito nga, Snow, pagdating dyan sa Nunciature, no, ilang minuto na lang makakarating na siya dyan sa Papal Nunciature kung saan siya mananatili dito sa kanyang 5 araw na pagbisita dito sa ating bansa. May 300 sundalo na naka-assign dyan. Itong mga 300 sundalo na galing pa sila sa Golan Heights. Sila yung na-assign dun sa Golan Heights noon. Kasama sila sa pagsisecure sa lugar dyan sa Papal Nunciature. Very strict ang security dyan at may x-ray scanner at bomb sniffing dogs para matiyak na secure ang ating Santo Papa. Yan ay hindi naman ho sa talagang sinasabi natin na delikado yung ating bansa, but this is just to siguro ipakita na yung safety. And alam mo, Nikki, ang nakakatuwa sa Pilipinas ay isa tayo sa mga talagang maayos na nakakapag-organize sa mga big at monumental events katulad nga nitong ating sinasaksihan po ngayon. Ito hong nakikita ninyo ngayon sa inyong mga television screens, yan pa rin po ay bahagi ng Rojas Boulevard. At kanina nakakakita tayo ng sulyap ng Raha Sulaiman Park. Yan yung pinakamalaking lugar sa may Rojas Boulevard na nakakapag-converge ang ating mga kababayan. At usually, especially sa Vatican, yung Santo Papa, lumalabas siya sa kanyang window para kumaway sa mga tao. Ngayon, may mga Pilipino sabi, dyan ba sa Papal Nunciature, hindi ba makakalabas ang Santo Papa from his bedroom o kung may bay window dyan, pwedeng kumaway ang Santo Papa sa mga tao sa labas ng Papal Nunciature na mag-aabang sa kanya. Well, sabi po nila, parang hindi yata po pwede dahil maraming mga puno na nakaharang, nakatakip yung mga windows doon sa Papal Nunciature. So, maaari lang natin siyang masulyapan kapag siya ay sumakay na at umarya na ito kanyang motorcade. Nikki, isa sa mga napapansin nung mga tauhan natin nakakalat din po dyan sa field ngayon is that medyo bumilis na yun pong takbo ng Papal Convoy. Ito'y upang siguro mas hindi na mapaghintay pa yung mga kababayan natin gaya nga po ng binanggit namin kaninang umaga pa ho nakatayo at nag-aabang dyan sa mga areas na daraanan ng Papal Convoy. Yung ilang mga kalsada dyan, necessarily sinarado nga nila para dito, ang kahabaan ng Salas Avenue, Domestic Road patungong Park and Fly at Mia Road patungong Ross Boulevard ay sinara nila mula 3 p.m. hanggang 7 p.m. ngayong gabi, araw ng January 15. At bukas naman po, January 16, Biyernes, sarado ang natura mga kalsada mula 7 in the morning hanggang 10 in the morning. At ilang NAIA terminals ay magiging accessible lamang via South Superhighway through Bikutan, Alabang at Sukat Road. Pero I'm sure may mga kababayan tayo na stuck in traffic, pero alam mo, ang maganda doon na Nikki is
holiday ngayon eh, no? Naideklara na holiday ngayon kaya nabawasan din po yung bilang ng ating mga sasakyan dyan po sa lansangan. Ito yung bahagi na to no, ng Manila Bay Area. Ito po nga nakikita natin sa inyo pong mga screen ngayon at alam mo nakaka-proud no Nikki dahil yung atin pong crowd talagang well controlled. Of course, we should give credit din sa atin pong mga authorities from the PNP and the MMDA and the Philippine and the Armed Forces of the Philippines no dahil nga po natiyak nila na maayos at magiging mapayapa at wala hong anumang magiging problema ito pong pagdating at pagtas ng Santo Papa. Alam mo Nikki, may isa pa hong nakakatuwang sinet up no yung pong Philippine National Red Cross yan po sa may area, dadaanan niya maya-maya lamang sa may CCP. May nagtayo sila doon ng parang field hospital Nikki kung saan may mga nasa 160 beds yun na po pwedeng umatin doon sa mga kababayan nating naghihintay na po pwedeng magkaroon ng hypertension o kung anumang karamdaman at ready rin daw no ayon sa Philippine National Red Cross na mag-attend doon sakaling may mga kababayan tayo na manganganak no bigla manganganak habang nandiyan sa may area ready silang tugunan yung mga ganong klase. Pero siguro kung buntis ka, huwag ka na muna pumunta dyan, baka mapaanak ka. Medyo delikado, Yung nga no? naisip ko, Nikki, malamang at this day, siguro hanggang sa Lunes, baka marami tayong mga kababayang ipapanganak pangalan Francis. No? Hindi na ako Oo, magugulat. yes. Alam mo, meron na nga yung mga na pinanganak noong January 1, may ilan pinangalan nila Francis dahil nga paparating si Pope Francis. At yung pong MMDA, meron silang designated parking areas at drop-off points, no? Para sa ating mga kababayan na nais pang masulyapan ang ating Santo Papa. Kung hindi kayo nakapunta ngayong araw para makita ang motorcade ng Santo Papa, maaari pa po yan dahil 4 na araw pa siyang mananatili dito. So, ang mga mula sa Villamor Air Base, dito po yung kahabaan ng Ross Boulevard, no? At dyan po, simula alas 3 ng hapon kanina, sinara na nga yung mga kalsada at para sa mga nais pumunta sa mga kalsadang yan, ito yung mga designated drop-off points at parking lots ano dito sa SM Mall of Asia, Resorts World, NAIA Terminal 3, Rizal Memorial Stadium, Harrison Plaza, CCP Complex, Pagcor sa Parañaque. Mula dito, maaring maglakad sa mga sumusunod na lugar para mapanood ang motorcade. Andrews Avenue, Circulo del Mundo, Airport Road, Domestic Road, NAIA Road, Rojas Boulevard, Quirino Avenue at Taft Avenue. Okay. Yun ho palang Pope Mobile, minamaneo ng isang Swiss Guard na matagal na hong bahagi ng entourage ng Santo Papa. Ito, live feed pa rin po ito no, sa lansangan ng Rojas Boulevard. Ito sa pinakamahabang babagtasin no, ng Santo Papa. At sa aking tansya, Nikki, siguro nasa 14 na kilometro na ang nababaybay ng Pope Convoy o Papal Convoy kung saan ay ito po ay nagmula no, sa Villamor Air Base kanina patungo nga po dyan sa Apostolic Nunciature dyan sa may Maynila. Pinayuhan po ang lahat ng Metro Manila Development Authority, ang lahat ng mga manunood dito sa motorcade ng ating Santo Papa na manatili po sa mga designated areas lamang no at wag nang magpumilit na makapasok doon sa mga off-limits. Yung pwede lamang pong makapasok dito sa mga off-limits yung mga official ID cards at car passes. Yung sinasabi ng atin pong mga kaparean no, days leading to his arrival, sinasabi nga ano nung particularly na CBCP na hindi rin gusto no ng Santo Papa at ng Panginoon yung sasaktan mo yung kapwa mo just for you to have an edge no na makakuha ng mas magandang vantage point sa kanyang pagdaan. Dahil lahat naman po binibigyan ng pagkakataon na makita, masulyapan ng ating Santo Papa. Kagaya po dito sa Quirino Grandstand sa Luneta sa Linggo, magkakaroon siya ng misa. So yung mga nais magpunta dyan, pwede. That is very open to the public. Pati po dito sa UST, although itong sa UST naman ay in the morning of Sunday, no? Hapon yung sa Quirino Grandstand sa Linggo. Ang mga magpupunta doon, yung kasama doon sa quadrangle ng UST ay yung mga kabataan dahil nga alam natin na ang Santo Papa mahal na mahal niya ang kabataan, parang si Pope John Paul II no, sa World Youth Day ano, talagang
yung mga kabataan, pinakita nila ang pagmamahal nila sa ating Santo Papa. And this time, hindi lang itong mga kabataan ang binibigyan ng focus ng ating mahal na Santo Papa, kundi itong ating mga typhoon victims, Yolanda victims. Yan din yung isa sa kanyang pangunahing pakay, no? Gaya nga na sinabi mo kanina, Nikki, dito sa ating bansa. Pero alam mo, Nikki, sa aking tansya ay bumabagtas na, no, ng halos kalahating oras ang PayPal motorcade at simula nung lumabas siya dyan po sa may Villamor Air Base ay halos hindi ko pa nakitang bumaba ang kamay ng Santo Papa, no? Dahil siya po ay patuloy po na kumakaway na may halo pong bendisyon doon po sa ating mga kababayan. At hindi pa rin siya naupo, no? Simula nung siya po ay umakyat dyan po sa Pope Mobile. Yung Pope Mobile pala natin, Nikki, no, yan po ay gaya nga na sinabi ko, no, modified Isuzu D-Max yan, na yung palibot po niyan ay nilagyan ng mga Papal Coat of Arms, Society of Jesus Emblem at glass cross sculpture ng isa sa mga tanyag nating artist na si Ramon Orlina. Tinanggal na niya yung kanyang skull cap, dahil nililipad. Kanina nakita natin nung dumating siya nung lumabas siya ng eroplano, nilipad ka agad yung kanyang skull cap. Pero naibalik naman ito sa kanya. Siguro mahangin ngayon, kaya siguro tinanggal na niya. Nakikita din natin si Cardinal Luis Antonio Tagle nakaupo sa likod niya. Dahil ito ngang pinag-usapan nila, sakali man na mapagdesisyon na ng ating Santo Papa na itigil yung convoy at bumaba Ito siya na nga, at mukhang- makipag-usap sa mga tao. Meron siyang interpreter, si Cardinal Tagle yun. Bababa din si Cardinal at titignan niya kung anong sasabihin ng mga tao sa ating Santo Papa para ma-interpret niya either in Italian or in Spanish. Alam mo, yung security personnel nga po ng Santo Papa ay mukhang nagkakaroon ng sigh of relief at this point, no, Nikki, dahil hindi pa siya nagde-decide na pahintuin yung convoy para bumaba doon sa mga well-wishers niya. Dahil at this point, no, tuloy-tuloy pa rin po yung kanyang convoy. Maayos po yung mga lansangan, sa tulong na rin po ng ating kapulisan, ng kasundaluhan at ng MMDA. Pero sa ngayon po ay hindi pa siya natitigil, siguro towards dun po sa may Nunciature, mas malamang gawin po niya yan. Or kung hindi man, siguro intindihin ho natin na ang Santo Papa ay pagod din coming from a few days of stop dyan po sa Sri Lanka. Pero nakikita mo na parang medyo lumalabas siya sa pagkaway, lumalabas siya ng Pope Mobile habang kinakawayan niya yung mga tao, konting-konti lang. Parang gusto niyang lumapit sa mga tao talaga at kamayan sila. Pero yun nga po, baka sinabihan siya security niya na medyo delikado, kaya in case na hindi nga mangyari yon, maybe sumusunod lang siya sa seguridad. Okay, at ang Santo Papa, alam mo, isa sa mga aabangan ko, lalong-lalo na sa kanyang pangunguna sa banal na misa, bukas sa Manila Cathedral, Nikki, ay yung kanyang naging experience at yung kanyang naramdaman sa mainit na pagtanggap ng atin pong mga kababayan. Ito, Nikki, talagang sea of humanity ang nakikita natin dito po sa may area ng Rojas Boulevard, ito yung palikuna sa may Quirino Avenue area. At marami, marami ang nanggaling pa, hindi lamang dito sa Metro Manila, ngunit sa ibang mga probinsya, lumipad pa sila dito sa Maynila para makita ang ating mahal na Santo Papa at maka-attend ditong mga events niya. At ito pumasok na ng Quirino Avenue, papasok na palikuna sa may Taft Avenue ang Papal convoy kung saan libo-libo pong mga kababayan natin ang kumukuha ng kanyang mga laraw. Alam mo, gusto kong gusto kong i-congratulate ngayon pa lamang yung atin pong mga otoridad dahil sa kanilang maayos na pag-control doon sa mga tao. Dahil sabi mo nga, Nikki, noong 1995, during the time of the visit ni Pope John Paul II, nagkaroon ng konting konting kaba dahil nga doon sa pagsira nila sa barricade. Yung ngayon maayos. To think, Nikki, na yung panahon ngayon ay mas high-tech at may pagkakataon yung mga kababayan natin may easy access doon sa kanilang mga telepono. At ayun po, a close look at Pope Francis, ang ibang mga kababayan ho natin na hindi nakapunta, lalo na sa mga nanonood lamang sa kanilang mga telebisyon, ay talagang halos hawakan din po ang Santo Papa. Ayan, at papasok na siya dito sa Papal Nunciature. Ito po ang kanyang
titirhan sa 5 araw na pamamalagi niya dito po sa ating bansa. At dyan po ay hinanda na. Yan po ang bahay ng Papal Nuncio Giuseppe Pinto, ang representante ng Vatican State dito sa Pilipinas. So pupunta ho siya sa Leyte on Saturday, no? Yes, on Pero Saturday. hindi ho siya mag-stop doon, hindi ho siya mag-overnight doon. Babalik din po siya. Kaya dyan po talaga ang kanya magiging papal residence sa kabuuan ng kanya pong pamamalagi sa Pilipinas. At dyan na siya magdi-dinner, no? Tinatanong natin kay Cardinal Tagle, ano ba yung ihahain sa ating Santo Papa sa kanyang dinner? Aba, gusto niya simpleng pagkain lamang. Dahil alam mo, yung isa sa mga nilalabas natin na na mga vlogs sinasabi nga ni Bench na itong si Pope Francis nung panahon na siya ay church leader pa lamang dyan po sa may Argentina, siya po ay nagpasya na siya na rin na magluto nung kanyang mga humble na mga pagkain. So, paghahandaan nila bukas ng umaga itong pagtungo ng ating mahal na Santo Papa sa Malacanang, where he will be meeting with the members of the Diplomatic Corps, the members of the Cabinet, at some selected members of the Senate and Congress. At of course, yung First Family ay makikipagkita din ng ating Santo Papa, ang pamilya ni Pangulong Noynoy Aquino. And after that, magkakaroon ng kanyang kauna-unahang misa dito sa ating bansa sa Manila Cathedral at 11:15 a.m. Bukas po yan, January 16, Friday. Yung mga nais magpunta doon, may mga big screen po sa labas May bayad ba at yun? may mga tents at upuan, walang bayad. Pwedeng magpunta, pero yung pwede lang makapasok sa Manila Cathedral, yung mga religious, mga pare, mga madre, yung pong, kasi ang ginawa ng ating simbahan, binigyan ng tigsa 10, pwedeng 10 pare sa bawat diocese. Bunutan ang ginawa nila para fair. No? So, itong mga pupunta bukas dito sa first mass ng ating Santo Papa ay masaswerte talaga silang nabunot. Pero mas maganda, Nikki, siguro kung sa Mall of Asia sila mag-abang dahil mukhang open field, no? Yung gagamit. May alam mo, dun sa Mall of Asia kasi closed event yon. Ang makakapasok lamang doon ay yung mga piling-piling mga pamilya. Normally, mga may sakit yun 12,000 from the different parts of our country, no? Yung mga pupunta doon, binigyan ng ticket para makapasok sa loob ng activity center dito sa Mall of Asia. At 17,000 tickets naman ang ibinigay doon sa labas, maghihintay sa labas. Pero itong mga pamilyang to ay pinili base doon nga yung malapit sila sa yung magandang kalooban nila at may mga mahihirap, mga may sakit, tinamaan, may yung mga tinamaan ng bagyong Yolanda. May tatlong mga pamilya din na magbibigay ng testimonya sa kanya. At yun na talagang excited siya. Yun ang gusto niyang marinig from them mismo, no? Na uupo sa tabi niya at magkakwento sa kanya. And at the same time, ma-share din niya yung kanyang pag-uplift ng spirit ng mga down nating kababayan. Alam mo, Nikki, may napanood pa nga akong balita kanina, no? May isang bata, may cerebral palsy siya, talagang madasalin siya, no? At mahilig siya dun sa gamit yung kanyang paa kasi hindi na niya ma-control mabuti yung kanyang kamay sa pag-cross-stitch yung paa niya. Yes. So isa yun sa mga imimit bukas at posibleng maging highlight, no, ng pagbisita ng Santo Papa dyan po sa may Mall of Asia Arena bukas ng hapon. Yung ating ibang mga kababayan, sinasabi nila, no, na kahit na hindi ka makalapit sa ating mahal na Santo Papa, yung kapag during the Mass, yung kanyang final blessing, itaas nyo daw yung inyong mga rosaryo. Kasi kasama yon sa blessing, sabi nila, no, mabibless na rin yung mga rosaryo nyo. Kasi kung talagang lalo na yung mga may sakit, hindi naman talaga makakapunta, yung mga matatanda, yung ating mga hindi na makalakad na kababayan, kahit nasa via TV, via radio, nakikinig kayo sa misa, doon sa papatapos na yung misa at magbibigay na ng final blessing ang ating Santo Papa, itaas nyo ang inyong mga rosaryo. At ugaliin nyo rin pong tumutok dito po sa Telebisyon ng Bayan dahil amin po kayong bibigyan ng full coverage ng naging bisita at pagdating po sa bansa ni Pope Francis kung saan maging yung mga misa at yung ilan pa mga aktibidades na may kidalalaman sa kanya pong pagdating sa bansa ay amin pong ihahatid sa inyo dahil yung broadcast program natin ay talagang inialat po natin at this point para sa ating PayPal coverage. Makikita mo, Snow, no, kapag dumaan yung Santo Papa,
biglang talaga yung smile ng mga tao, makikita mo sa mukha nila, talagang hindi nila mapigil yung excitement, yung pagngiti nila. And even after the Pope has passed, talagang tingnan mo, Ayan, nagsasaya pa sila at tuwang-tuwa at nakita ang Santo Papa kasi parang nabasbasan ka na rin ano? Pag kahit na nakita mo lang, nabasbasan ka na ng Espiritu Santo. Oo nga. Pero sabi nga ni Direk Ed Finlan dapat na isabuhay natin, ano? Hindi Yan, lang ipakita Snow. natin yung pagsuporta Yan, ang at yung kailangan. paniniwala. No, dapat isabuhay din ho natin yun pong mga salita na ipinapaabot ng Panginoong may kapal sa atin through Pope Francis. Yes, mercy and compassion yung kanyang message sa ating lahat. Huwag po nating kakalimutan yan. Ang mahalaga, itong pagpunta ng ating mahal na Santo Papa dito sa ating bansa ay maisabuhay natin yung kanyang mga aral na iiwan dito sa atin. Tayo mag-isip tayo, mag-reflect tayo. Ano ba talaga ang meaning nito para sa ating lahat? Hindi lang yung, nakita namin si Santo Papa. Di ba? Hindi lang yung ganun. Yung Kaya Snow, isabuhay mo ha. Alamin din natin, tanongin din natin yung atin po mga sarili. Kung ano ba ang po pwede kong ibahagi at ano yung naging epekto nito sa aking puso at sa aking pamumuhay espiritual. Alam mo, tinatanong ko sa mga kaibigan ko, yung mga kakilala ko, ano ba kapag kunyari makita mo ang Santo Papa, ano ba yung ibubulong mo sa kanya? Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Ikaw, Snow, anong gusto mong sabihin? Siguro kapayapaan sa mundo. Yun naman din yung kanyang advocacy no? Dahil yun yung talagang isa sa mga inihiling natin dahil alam mo, napakasakit sa loob doon ang mapanood na hindi lamang dito sa ating bansa kundi sa ibang mga nasyon na may mga nawawala ng buhay, may mga gulo, may mga apektado mga batang maliliit, di ba? So yan yung isa sa talagang misyon ng Santo Papa sa kanyang tenor. At ako naman, ang gusto ko sana ay ipagdasal niya yung ating bansa, no? Para maging mas progressive tayo, hindi na tayo tamaan ng mga kalamidad, at yung mga mahihirap, guminhawa na rin, yung mga may sakit, gumaling sila, lalo na yung ating mga, yung relatives natin na may mga sakit, na matatanda, yung mga hindi makalakad sana. Alam mo yung panahon ni Jesucristo, pag nahawakan mo lang yung kanyang habit o yung suot niya, parang gumagaling ka agad. Sana ganun. At isa pa pala, ihabol ko na rin, Nikki, dahil pupunta siya sa may Leyte. Alam mo, talagang typhoon ravage na yung yung area na yun. So isa sana kahit papaano matulungan tayo ng Santo Papa na maipagdasal na wag nang maulit yung mga malalakas na mga bagyo at trahedya dyan po sa lugar na yan. At sa ibang area ng bansa. At maganda rin po na ipagpatuloy natin yung pagdasal natin ng Oratio Imperata kasi nakita natin effective today, no? Hindi ko lang alam kasi kung nagbigay sila ng mga itlog sa Santa Clara Sisters, no? Pero nakita natin na itong bagyo na nagbabadya. Maalala mo nung 1995 na bumisita si Pope John Paul II dito sa ating bansa. Before that, nagkaroon ng Typhoon Yuling. Ang lakas-lakas ng bagyo. Pero nung dumating siya, nawala na yung maganda na yung lagay ng panahon. Maybe because of the prayers, talagang maging effective. Sana pagdasal natin na sa lalong-lalo na sa pagpunta ng ating mahal na Santo Papa sa Tacloban, maging maluwalhati ang kanyang pagbisita din doon. Yung weather maganda, lahat maayos, hindi na mababasa yung kahit yung mga kababayan natin na mag-welcome sa kanya. Hindi na kailangan gamitin yung kapote o payong. Pero at this point, nag-uulan pa rin daw dun sa Leyte, but we still have 2 more days bago ho yung pagdating dyan. At ayon nga po dun sa mga opisyalis po ng simbahan dyan po sa may Leyte, sa ngayon, wala pa silang binabago sa kung ano man yung original na plano kanilang inilatag. Yes, kasi sabi ng Vatican spokesperson na si Cardinal Lombardi, ang Santo Papa daw hindi na mapipigilan, hindi siya takot sa ulan. So he's not afraid of the rain at hindi mapipigilan daw ang kanyang pagpunta doon. Although yung ating mga opisyales gumawa ng contingency plan, sakaling tumama ang bagyo doon, syempre kailangan magprepara ka rin. So sabi nila pwede naman daw na maglanding muna sa Cebu, hintayin humupa yung ulan, tapos tsaka pumunta ng Tacloban. Pero para sa ating Santo Papa, talagang naninindigan siya, hindi niya kakanselahin ang kanyang pagpunta dyan sa Tacloban at tsaka sa Palo, Leyte. Alright, the Philippines is fully blessed sa pagdating nga po ng pinakamataas na opisyales ng simbahang Katoliko. At yan nga po ay ating nasasaksiyan simula ho kanina pa. At syempre, ang amin pong hiling, makibahagi po tayo sa
kahilingan at kautusan ng atin pong mga opisyales at nang sa ganyan ay mas maging maayos pa, mas maging mapayapa at mas maging pakinabang ang kanya pong pagbisita dito sa ating bansa. So, pinapaalalahanan ko lang yung ating mga kababayan na nais pang makita ang ating mahal na Santo Papa dito po sa yung malaking event dyan sa Quirino Grandstand sa Linggo. Dyan yung second mass ng ating mahal na, third mass na, no, ng ating mahal na Santo Papa at 3:30 in the afternoon. Ang ginawa po kasi dyan, no, yung ating mga kababayan, 6 a.m. bubuksan yung pwede nang pumasok. Pero kailangan, sinabi ng MMDA, dapat 4 hours before, papunta na Tumas. kayo dahil 4 hours din palabas. Ganyan kasi kadami. 6 million ang inaasahan nilang dadalo sa misa sa Linggo. So, kailangan magprepara ng husto. At pinalitan yung yung rota ng ating Pangulo kasi I'm sorry, ang Santo rota Papa. ng ating Santo Papa kasi yung dati na yung route na inanunsyo sa atin, U-shape yun, no? Dito sa loob ng Luneta. Ginawa ng S, no, yung pagtahak ng convoy ng ating Para Santo mas Papa mahaba. dyan, para mas mahaba at saka mas marami siyang makita. Perhaps doon niya gagawin yung pagbaba niya at pagkakamay sa mga tao, no? Baka Okay. yun ang plano niya. Okay, so perhaps Nikki, no, atin pa rin pong aabangan ang kanya pong mga magiging mensahe para sa atin at yan naman po ay malamang na inihanda na at nakahanda na, tinatalakay na ho at this point ng Santo Papa kasama po ang kanyang mga miyembro ng kanya pong apostolic congregation. At nakita man naman natin yung paghahanda talaga ng Pilipinas dito sa pagdating ng ating mahal na Santo Papa. Parang lahat yata ng sektor ng ating bansa naghanda para Naging dito. bahagi. Naging bahagi. Even yung mga hindi naman talaga kasama sa committee, sa ganyan. Sa bahay lang nila, nagdadasal din sila na, well, yung mga gusto makakita sa ating Santo Papa, yung mga nais magbigay ng a little something sa kanya, yung mga gumawa ng mga drawing, yung mga bata, yung mga sa mga paaralan, pinagdasal din itong pagbisita ng ating Santo Papa na maging successful at sana mag-iwan talaga ng tatak na pagmatagalan or forever dito At sa mabago. ating mga Pilipino. Mabago yung ating mga Paniniwala, kababayan. pananaw. O tsaka magbalik loob sila sa ating Panginoon. No? Sinasabi kasi nila na yung... Moderno na eh. Di ba before this, nagkaroon ng yung Nazareno, yung Fiesta Nazareno, no? Ang daming nagpunta, pero nakita natin mas marami ngayon. Yung nagkaroon nga ng debate, kailangan ba ng ganitong klaseng fanatic piety na yung parang nagkakasakitan na and all that. Pero according daw to mga statistics, no, yung mga bansa na may ganitong uri ng piety para sa ating Panginoong Diyos, yun yung talagang napakaraming mga Katoliko, no? Ay yung mga napakaraming nagsisimba at nananampalataya. Yung mga nawalan na ng ganung talagang fanaticism, wala na rin na nagsisimba. Tsaka isa pa napansin ko, yung dami ng tao na yun, Nikki, normally pag ganitong long weekend, nagsisipon na sa mga probinsya, pero nakita mo na talagang inabangan nila na yung kanya pong pagdating. At marami pa ho tayong tatalakayan at i-share sa inyo tungkol nga po sa naging pagbisita dito ng Santo Papa, kasama sina Father Joel, si Sarina at si Nika. Okay, back to studio.